Channel. Mr. Silent Channel. Kabanata 1361 hanggang 1370. Salamat, kamahalan. Nakangiting sabi ni Daoluo, at kasabay nito ang pagkagaan ng loob niya. Sa wakas, may magagandang resulta. Kung talagang iginiit ni Dai Tianling, ang Tang Sect ay maaari lamang sumuko sa huli. Pagkatapos ng lahat, ayaw ni Tang Sect na mangyari ang digmaang ito. Kinaweyan ni Dai Tianlin ang kanyang kamay, ang iyong Sect Master ay napatunayan ng buong lakas na ang Tang Sect ay magiging pinakamahalagang kasosyo ni Xingluo sa loob ng hindi bababa sa susunod na 100 taon hanggat nariyan pa siya. Tama, bagamat nanalo si Tang Wulan ng 3 laro na may tiyak na halaga sa desisyon ng 5 Diyos, siya ay nasa 20s pa lang kung tutuusin. Paanong hindi ito nakita ni Dai Tianling? Anong taas ang maaabot ng isang Tang Sect Master na may ganoong talento sa hinaharap? Alam mo, sa kasaysayan ng Daoluo Continent, ang 2 tao na nag-cultivate sa mga Diyos sa loob ng 20,000 taon at sa wakas ay nakarating sa tuktok ay nagmula sa Tang Sect. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang background ng Tang Sect. Isa sa mga dahilan kung bakit nilalayo ng Spirit Chuan Pagoda ang Tang Sect ay ang pag-asa nilang makakuha ng ilang tala sa pagsasanay mula sa mga ninuno ng Tang Sect. Kapag umabot na sa limitasyon, sino ba ang hindi gustong lumayo pa? Sa kasalukuyang kahusayan ni Tang Wulan, kahit na ang orihinal na Great Sky Daoluo ay hindi maabot ang kanyang kasalukuyang antas kapag siya ay nasa parehong edad. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na magsasabi na ang master ng Tang Sect ay hindi magkakaroon ng posibilidad na maapektuhan ang antas na iyon sa hinaharap? Ang ninuno ng Tang Sect, si Tang San ay naging isang Diyos, na may sariling kapangyarihan, ang nanguna sa 2 imperyo noong panahong iyon upang talunin ang Huan Temple, ang 2 Diyos at ang 2 Diyos, ang 2 Diyos ng Huan Temple ay nahulog at ang isa ay inabandona. Sa huli, nakamit ang alamat ng henerasyong iyon ng Shrek 7 Devils. Ang nagtatag ng Chuanling Tower na si Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ang Panginoon ng Tangmen Zhongxing ay nagpakita ng malapit ng mamatay ang Tangmen at pinangunahan ang Tangmen sa kaluwalhatian. Bagamat itinatag niya ang Spirit Chuan Pagoda, hindi talaga niya ito kontrolado, at karamihan sa kanila ay nasa Tang Sect. Noong ang hindi matatalo na Sun Moon Empire ay nasa harap ng Xingluo City, si Lingbing Daoluo Wu Yuhao ang gumamit ng sarili niyang kapangyarihan para sugpuin ang araw at ang buwan, kaya ang Sun Moon Empire na nasa kapangyarihan sa oras na iyon ay kailangang magkompromiso, at ipanumpa na hanggat siya ay nasa isang araw, hindi kailanman lalabag ang Sun Moon sa Star Luo Empire. Binigyan nito ang Star Luo Empire ng oras upang mabuhay, at ang pamilya Dai ay nabawi din ng kapangyarihan noong panahong iyon. Masasabing sa isang diwa, kahit bilang emperador, siya ay isang inapo ni Lingbing Daoluo. Ang 2 pinakamaalamat na tao sa kasaysayan ng Daoluo Continent ay may napakalapit na kaugnayan sa Tang Sect. Pagkatapos, si Tang Wulan sa kanyang harapan, na ngayon ay ang Tang Sect Master ng isang kaaway na bansa, ay tiyak na hindi aabot sa taas na iyon sa hinaharap. Kahit na isa lang sa 10,000 posibilidad, ayaw ni Dai Tianling na magkaroon ng masamang relasyon sa kabilang partido. Kaya naman, bago tumuloy ang Final of the Five Gods sa ika-4 na laro, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang kahulugan. Kung tutusin, ito na ang pinaghandaan niya. Nakangiting mas maluwag na ngumiti si Daoluo, at nagpakita rin ng mga ngiti sa kanilang mga mukha sina Dai Tianling at Qinchi. Walang alinlangan, ang labanan ngayon, ang ika-4 na labanan ng 5 Diyos, ang magiging pinakamadaling labanan na nakita nila mula nang magsimula ang digmaan. Narating na ni Tang Wulan ang pasukan ng gymnasium. Inayos niya ang sarili niya. Sa tulong ng Holy Spirit Daoluo, malinaw niyang naramdaman na nasa pinakamagandang kalagayan siya ngayon. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Nanalo siya sa lahat ng 3 laro, at ang kanyang sariling momentum ay naipon din ng mas masigla. Sa laban ngayon, dapat manalo siya. Ito ang kanyang pinakasiguradong labanan. Bukas, ang pagharap sa Holy Dragon Daoluo, iyon ay isang proseso ng pagpapalam. Gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para harapin ang rurok na kapangyarihan ng mundong ito. Bumukas ang front door at oras na para pumasok. Gumawa ng malaking hakbang si Tang Wulan at lumabas sa waiting zone. Sa malayo, sa kabilang panig ng infield ng stadium, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang tao. Sabay-sabay na naglakad ang 2 sa playing field, may nakabibinging hiyawan mula sa audience. Hindi mabilang na tao ang tumatawag sa pangalan ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at itinaas ang kanyang kamay upang salubungin ang mga nakatayo, at sa sandaling ito, narinig niya ang pangalan ng kanyang kalaban. Ang tinig ng komentaryo ay umalingaw sa buong audience, ang ika-4 na labanan ng 5 Diyos, ang labanan ng mga sandata. Sa ngalan ng imperyo, ito ay isang henerasyon ng mga master ng armas, ang Weeping Blood Daoluo Chuchangge. Umiiyak na dugo Daoluo Chuchangge. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar at pamilyar kay Tang Wulan. Dahil sa pangalang ito, narinig niyang binanggit ito ni Laughing Daoluo. Sa madaling salita, hindi sila nagulat ng mga kalaban nitong ika-4 na laro. Mabilis na ipinakita ng isip ni Tang Wulan ang tiyak na sitwasyon ng kalaban ngayon. Umiiyak na Daoluo Chuchangge, 1, umiiyak na Blood Sword. Napakahusay na swordsmanship, nauunawaan ang misyon ng kaluluwa ng espada. Super Daoluo.
Ang pangunahing pagsamba sa bulwagan ng pagsamba. Ang taong ito ay dapat na nasa kanyang 80. Gumawa siya ng sarili niyang Weeping Blood Sword technique, at isa talaga siyang master ng mga armas. Ang cultivation days ay dapat nasa paligid ng 77 antas, sa mga tuntunin ng lakas, ito ay mas mababa pa sa Yuyan Dao Luo Zhanggeang. Siya ay karaniwang low-key, mahilig magsaliksik ng iba't ibang mga armas at kagamitan, at may libangan na mangolekta ng mga anti-gang armas. Sa nakaraang paghatol, si Chu Changge ang pinakamalamang na lumabas sa labanan ng mga armas. Para sa kanya, si Smiling Dao Luo ay hindi nakabalangkas ng ilang target na estratehiya bago si Tang Wulan. Kung si Chu Changge ay naglalaro, ang kanyang sandata na pinili ay dapat na isang espada, higit sa lahat ay upang mag-ingat sa kanyang pagiging espada. Ang paglilinang ng swordsmanship sa oras na ito ay nalampasan na ang antas ng pagkakaisa ng katawan at espada. Matapos lumubog sa ganitong paraan sa loob ng 70 taon, masasabing isa itong tanga. Nakuha na raw niya ang alindog ng espada. Para sa sword, ang tatlong antas ng sword intent, sword soul, at sword god ang mga direksyon na tinutugis ng lahat ng gumagamit ng espada. Kaugnay nito, si Ye Xinglan ay nagsimula na ring mag-fumble patungo sa direksyon ng sword god, ngunit para sa kanya, ito ay magtatagal bago maabot ang antas na iyon. Ang pagiging mamarkahan ni Tang Wulan ay nanatili din sa antas ng espiritu ng baril, at mayroon pa ring puwang sa pagitan ng karagdagang Diyos ng baril. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng talento, ito ay nangangailangan ng sapat na oras at isang mas malalim na pag-unawa upang maabot ang isang mataas na antas ng halaga. Dahil ito ay isang labanan ng mga armas, syempre ang kalaban ay hindi maaaring gumamit ng martial soul weapon sword, maaari lamang itong iba pang mga armas. Ngunit kahit na gumamit ng mahiwagang sandata ang kalaban, hindi natatakot si Tang Wulan. Mayroon siyang Golden Dragon Spear at Dragon Sword. Alin ang hindi ang tunay na artifact? May sapat na kumpiyansa, humakbang si Tang Wulan sa playing field. Ang taong umakbay sa kanya ay talagang isang matanda. Medyo gaskasan ang itsura, magulo ang buhok at balbas, dapat bagong palit ang damit, mahaba ang suot na damit, sobrang makaluma. Walang palamuti sa cyan robe, mukhang ordinaryo. Bukod dito, ang kanyang mga mata ay mukhang medyo dementado, at wala siyang matalas na aura ng henerasyon ng mga Diyos ng espada na naisip niya. Ngunit higit pa, mas malakas ang pakiramdam ng pagbabantay sa puso ni Tang Wulan, na nakatitig sa kalaban gamit ang parehong mga mata, walang aura ng espada ang nakalantad, na nangangahulugan na ang kalaban ay nalinang sa antas ng pagiging introvert ni Yinghua, at ang alindog ng espada ay nakatanim sa kanyang puso. Ito ang pinakakahilahilakbot. Sa rostrum, nang makitang naglalaro si Chu Changge, ang ekspresyon sa mukha ni nakangiting Dao Luo ay naging mas matindi. Sa wakas hayaan siyang hulaan kung sino ang kumakatawan sa imperyo minsan. Tunay na napakalakas ni Chu Changge, ngunit dahil siya ay isang tanga, kulang siya ng tali. Kahit na siya ay naglalaro sa ngalan ng imperyo, mas nararanasan niya ang kanyang pagiging espada. Kung hindi niya magagamit ang sarili niyang dugong umiiyak na espada, makokompromiso pa rin ang kanyang lakas. Sa larong ito, dapat umasa ang may-ari ng sekta na hindi ito maliit, at least hindi pangit ang matalo. Ang Five Gods Tournament ay umabot na sa puntong ito. Sa pananaw ni Hu Jia, basta maipasa ng maayos ang susunod na 2 laro, sapat na. Hindi ba 10% bawas sa presyo? Ito ay isang kondisyon na maaaring tanggapin ng buo ng Tang sect. Ang pinakamahal na halaga ng Soul Guidance Device ay hindi ang mga materyales at produksyon, ngunit ang pananaliksik at pagunlad. Ang halaga ng aspetong ito ay nakuha na ng Tang sect mula sa nakaraang kooperasyon. Sa makatuwid, ang presyo ay hindi naging isang malaking issue. Ang pagkatalo sa susunod na 2 laro ay hindi na kompromiso ang reputasyon ni Tang Wulan sa pagkakataong ito. Ang pinakamagandang kaso ay ang matalo. Kung tungkol sa eksena bukas, si Hu Jia ay maaari lamang nalihim na sampain si NC ng walang kahihiyan. Mabait ang Holy Dragon Dao Luo, anong antas ng status ito sa Star Luo Empire, ay hindi magiging maluwalhati pagkatapos manalo. Simulan. Sa pagsisimula ng komentaryo, sa wakas ay nagsimula ang ika-4 na laro ng 5 Diyos. Nakangiting Dao Luo Hu Jia biglang napagtanto na ang ngiti sa mukha ng kanyang kamahalan ay lalong lumakas. Naramdaman ang titig na ipinakita ni Hu Jia, humikab si Dai Tianling at bamulong sa sarili, talagang huli na akong nakatulog kahapon. Talagang hindi madaling gawain ang hikayatin kang umiyak sa ilalim ng korona ng dugo. Manghikayat, nahihikayat na sumali sa digmaan. Lahat ng martial idiots ay hindi may iwasang makipag-away. Hindi dapat. Iba ba ito? Biglang lumitaw ang isang hindi magandang premonition sa puso ni nakangiting Dao Luo. Natatakot ako na may nakakalito dito. Sa entablado, si Crying Blood Dao Luo Chu Changge ay tumingin kay Tang Wulan na may medyo malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, nakasimangot, mukhang mahina. Ito ba ay paralisado sa akin? Kasabay ng pagkagulat ni Tang Wulan, ang mga tao ay nagsimula na ng pag-atake sa sarili nilang inisyatiba. Bagamat hindi niya magagamit ang martial spirit, mayroon siyang suporta ng likas na lihim na pamamaraan ng antolohiya, at ang malakas na dugo ng Golden Dragon King. Kapag ang kanyang kaliwang paa ay nasa lupa, ang tao ay parang bola ng kanyan, binabasag ang sound barrier sa isang iglap.
Sa kanang kamay, ang gintong liwanag ay kumikislap, gintong sibat ng dragon. Namumulaklak ang libu-libong mga ilaw ng sibat, at ang nakasisilaw na gintong sibat ng dragon ay natural na naglabas ng malakas na dagandong ng dragon, at dumating sa Weeping Blood Daoluo na may napakagandang aura. Ngunit sa sandaling ito, biglang itinaas ni Crying Blood Daoluo Chuchangge ang kanyang ulo, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay buzz, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya ito sinabi. Nang itaas niya ang kanyang kamay, walang mahabang espada na naisip niya ang lumitaw, ngunit isang metal na bilog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang metal na singsing ay ipinakita sa puti sa kabuuan, at nang ito ay lumitaw, ito ay biglang lumiwanag sa maliwanag na kinang. Isang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam ang lumitaw din sa pananaw ni Tang Wulan sa isang iglap. Naramdaman na lamang niya na ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nanginginig ng malakas, at pagkatapos ay wala na siya sa kanyang kontrol na parang isda, at ang dulo ng kanyang daliri ay biglang naputol. Sa malutong na tunog ng dang, ang Golden Dragon Spear ay nakakabit na sa puting metal na singsing sa Chutian Singer. Ito. Dahil ang bloodline ng Golden Dragon King ay nagising at nagtataglay ng artifact ng Golden Dragon Spear, ang Golden Dragon Spear ay halos naging bahagi na ng buhay ni Tang Wulan. Sa laban, natalo rin siya at hindi na niya nalabanan ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang Golden Dragon Spear ay halos hindi maalis ng walang aktibong pag-atake. At bumitaw pa rin sa kakaibang anyo. Ito ay simpleng hindi maisip. Bukod dito, ang gintong sibat ng dragon ay unti-unting lumiliit sa ibabaw ng metal na singsing, at sa wakas, ito ay sinipsip sa metal na singsing at nawala. Ang mga manunood na nagsimula ng magpalakpakan ay lahat natulala nang makita nila ang eksenang ito. Ilang saglit, tumahimik ang Empire Stadium. Anong nangyayari dito? Anong nangyari? Nakangiti rin si Daoluo Hujia na may pagkatulala. Marami siyang kalkulasyon, at hindi niya makalkula na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Sa labanan ng mga sandata, isang harapan, ang sandata ay kinuha ng kalaban. Paano mo ito lalabanan? Ang nagmamadaling katawan ni Tang Wulan ay nasa harap na ng kanyang kalaban, ngunit wala na ang kanyang sandata. Pagkatapos, ang nakilala niya ay ang nakataas na kanang kamay ni Crying Blood Daoluo Chuchangge. Isang matalim na sword gas ang kumikislap na parang totoo. Dahil nahuli si Tang Wulan, matapos mawala ang Golden Dragon Spear, naitaas lang niya ang kanyang mga kamay para lumaban. Ang natatanging kamay ni Xuanyu ng Tang Sect. Boom! Ang iba ay direktang binaril. Ang panloob na aura ng espada ay tila ginagamit lamang ang kamay upang palitan ng espada, ngunit pagkatapos na tamaan, ang aura ng espada na nakapaloob dito ay may pangalawang pagsabog ng mga pagsabog, at ang mga alon ay mas mataas kaysa sa mga alon, at ang matalim na aura ng espada ay tila ganap na kumukumpleto sa kanyang katawan. Gupitan sa mga piraso. Kung ang katawan ni Tang Wulan ay hindi sapat na malakas, siya ay magdaranas ng malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Ang gininto ang liwanag sa ibabaw ng balat ay kumikislap, at ang Dragon Gang ay natakpan, sa wakas ay natunaw ang impluensya ng espadang China yun. Ngunit sa sandaling ito, ang pinaka nakakagulat na bagay ay ang mood. Yan ang Golden Dragon Spear. Ang artifact Golden Dragon Spear. Kahit nakaharap ang mga nilalang sa kailaliman, ang sibat ng gintong dragon na maaaring maging sanhi ng takot sa lahat ng mga nilalang sa kailaliman ay kinuha ito ng kalaban. Ano nga ba ang metal na singsing na iyon? Sa podium, nakangiting ibinigay ni Daoluo Hujia ang sagot. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Dai Tianling sa tabi niya na may mapurol na tingin, at nawala ang kanyang boses, ang mahiwagang sandata ni Jin Guo, si King Kong Zuo. Upang manalo, ginamit pa ng iyong kamahalan ang pamamaraang ito. Ito ay panloloko lang. Jingang Zuo ang artifact na ito ay hindi dinala ng Star Luo Empire mula sa orihinal na Daoluo Continent. Sa halip, ito ay nagmula sa kasalukuyang Xingluo Continent, at isang artifact na dating umiral sa Xingluo Continent. Sa simula, ang Star Luo Empire ay gumawa ng isang mahusay na paglipat at dumating sa kontinenteng ito, natural na ito ay nilabanan ng mga aborigin. Ang pagsalakay ay palaging may presyo. Sa oras na iyon, kahit na hindi kayang talunin ng Star Luo Empire ang Daoluo Federation, wala pa rin kinalaman sa mga aborigin na ito. Sa panahon ng digmaan, kinuha ng isang pinuno ng tribo ang hiwa ng brilyante na ito, na minsan ay nagdulot ng malaking problema sa hukbo ng Star Luo Empire. Ang bagay na ito ay may sobrang kakayahan sa paglunok para sa anumang armas. Kayang lumunok ng kahit anong sandata. Maging ang diwa ng martial arts ay may tiyak na epekto. May maliit na espasyo sa brilyante na kristal na ito. Hindi malaki, ngunit ganap na pinutol ang kapaligiran sa labas. Noong panahong iyon, ang titulong Daoluo, na mayroong 7 espiritu ng sandata sa Star Luo Empire, ay hamina. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Beast Spirit Master na talunin ang kalaban, hindi magiging madali ang pamamahala sa buong kontinente. Gayunpaman, ang Star Luo Empire ay nagbayad ng malaking halaga. Matapos makuha ang larawang inukit na diamante na ito, itinuring din siyang isang kayamanan ng bansa. Tanging ang imperial na emperador lamang ang may buong kapangyarihang magpakilos. Kasabay ng pagbuo ng Soul Guidance Device, ang epekto ng banal na sandata na ito ay tila medyo walang lasa.
Dahil sa kanyang limitadong panloob na espasyo, ang mga sandata na kanyang nilunok ay halos nakatago sa loob, at hindi talaga kung ano ang maaaring mag-evolve. Ang balita tungkol dito mula sa mga katutubong tao ay nagsabi din na ang brilyante ay nagmula sa sinaunang panahon, at walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Nakangiting narinig lang ni Daoluo ang pagkakaroon ng sinaunang artifact na ito, ngunit hindi pa ito nakita noon. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ang maalamat na artifact na ito sa sitwasyong ito ngayon. Bukod dito, binigyan ni Tang Wulan si Tang Wulan ng isang opens iba sa sandaling siya ay umakyat. Wala na ang mga armas, at nakaharap na siya sa Super Daoluo, isang henerasyon ng mga sword god na magaling sa swordsmanship, at hindi marunong gumamit ng martial arts at soul skills. Paano mo ito lalabanan? Ang matandang Diyos na si Dai Tianling ay nakaupo roon, at nang hikayatin niya si Crying Blood Daoluo Chu Changge na sumang-ayon sa paggamit ng Vajra Suo, inaasahan na niya na siya ay tatanungin ng napakalawak. Pero ano? Ito ang desisyon ng limang Diyos, bilang paggalang sa may-ari ng iyong pinto, syempre kailangan nating gawin ang lahat. Si King Kongsuo ay isang uri din ng sandata. At saka, ang labanan ng mga armas ay hindi limitado, isang armas lamang ang magagamit. Biglang naramdaman ni Hu Jia na ang ngiti ng kamahalan ng emperador ay napaka-awkward. Napatulala din ang audience. Bagamat kakaunti ang mga taong nakakaalam sa artifact na ito ng bansa, makikita rin ng mga manunood na ang laro ay umunlad sa ganoong sukat, paano ito gaganapin sa hinaharap. Sa labanan ng mga armas, ang mga armas ay kinuha. Paano magagamit ng titulo Daoluo na ito, na kumakatawan sa imperyo, ang pamamaraang ito? Ito ay itinuturing na isang panalo, ngunit hindi rin ito martial. Nagpakawala ng nakakasakal na hininga si Tang Wulan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkatulala sa kanyang puso. Takot talaga ang Star Luo Empire na manalo ulit ako. Gumamit ka na ba ng ganoong paraan? Ano ang bagay na iyon? Maaari mo bang alisin ang gintong sibat ng dragon? Pero, sa tingin mo nanalo ka. Sa oras na ito, hindi niya alam na pumayag na si Dai Tianling sa kahilingan ng Tang sect sa pagkakataong ito, ngunit binawasan lamang ang presyo ng 10%. Mula nang dumating sa Xingluo Empire, siya ay tinarget ng iba't ibang paraan. Ang Xingluo Empire ay madalas na gumamit ng paraan, at ang desisyon ng Five Gods ay nagpahayag na siya ay nasa Xingluo, na naging dahilan upang maging mas passive ang Tang sect sa Federation. Tiniis ni Tang Wulan ang lahat ng ito, pagkatapos ng lahat, dahil sa pangkalahatang pagsasaalang-alang. Kung gusto mo ang desisyon ng limang Diyos, lalaban ako sa iyo sa desisyon ng limang Diyos. Ngunit sa kasong ito, ang kabilang partido ay talagang gumamit ng gayong pamamaraan. Kahit na dumanas ng napakaraming paghihirap, sanay na siya, at sa mga oras na ito ay hindi niya maiwasang ilipat ang tunay na apoy. Nang magalit si Tang Wulan, naging kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naging napakaliwanag. Alisin ang aking gintong sibat ng dragon. Okay, kunin mo na. Huminga ng malalim si Tang Wulan at nagliwanag sa kanyang mga mata, habang nakaunat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang hugis shuttle na liwanag. Ang umiiyak na Blood Daoluo Chu Changge sa kabilang banda ay nagulat, ano ito? Talagang hindi iyon isang soul skill. Ito ay sa harap ng mga tao ng buong Star Luo continent. Bilang sect master ng Tang sect, hindi maaaring labagin ni Tang Wulan ang mga patakaran. Kung hindi ito martial spirit o spirit ability, dapat isa itong sandata. Uri ng shuttle. Hindi ito mukhang isang nakatagong armas o isang armas na direktang ginagamit para sa labanan. Tulad ng Crying Blood Daoluo na ito ay nalilito. Dalawang sinag ng liwanag ang biglang lumipad mula sa hugis shuttle, na nahulog sa kanyang mga kamay. Ang dalawang sinag ng liwanag na ito ay hindi mahalata noong una silang lumitaw, ngunit habang lumilipad sila patungo sa mga kamay ni Tang Wulan, ang kanilang volume ay nagsimulang tumaas ng husto. Halos sa isang iglap, si Tang Wulan ay may pares ng higanting martilyo sa kanyang mga kamay. Ito ay tiyak na isang higanting martilyo, at ang ilang mga tao ay tila pamilyar sa isang higanting martilyo. Ang buong katawan ng higanting martilyo ay mukhang kulay abo, hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit ito ay masyadong malaki. Ang kabuuang haba ng bawat higanting martilyo ay halos 5 metro, at ang diameter ng ulo ng martilyo ay 2.5 metro. Hinawakan ito ni Tang Wulan sa kanyang kamay at kinailangan itong itaas ng pabaligtad upang maiwasang mahulog sa lupa. Bilang isang master ng armas, sa isang sulyap, si Crying Blood Daoluo ay nagpakita ng hitsura ng pagtataka. Ang higanting martilyo na ito ay mukhang kulay abo at hindi kapansin-pansin, ngunit sa katunayan, ang bagay na ito ay hindi ganoon ka-simple. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang sledge martilyo mismo ay naglalabas ng malalim na liwanag, na para bang ito ay buhay sa isang bahagyang ritmo, ito ay isang proseso ng pag-urong, na parang sila ay makahinga. Hindi pwede. May pumasok sa isip ko. Bago pa makapag-isip ang Crying Blood Daoluo na ito, tumalon na si Tang Wulan. Ang pares ng higanting martilyo na ito ay hindi armas ni Tang Wulan, ngunit siyuanan niya Hui pagkatapos niyang mag-transform sa isang Titan Great Ape. Ngunit ang lumikha ng sandata ay si Tang Wulan. Ang material ng higanting martilyo mismo ay napakasimple.
Ito ay isang material na pinakapamilyar sa Tangwulan, at hindi ito partikular na mahalaga sa mga bihirang metal. Gayunpaman, ang dami ng bagay na ito ay naruroon. Kung kailangan mong ilarawan ang volume na ito, gumamit lang ng horror. Ang bigat ng napakalaking immersion silver hammer ay may isip. Bukod dito, hindi ito ang purong pilak na martilyo ng 100 forging at 1 grade forging, ngunit ang soul forging silver martilyo. Isa lamang itong uri ng pangangalaga, at ito ang pinakapamilyar na indulhensya ni Tangwulan. Walang hirap ang paggawa ng kaluluwa. Gagawin ito ni Tangwulan bilang isang ehersisyo para sa paggawa ng kaluluwa. Naaayon ito sa metal na kailangan ng kanyang meka noon. Pagpapanday tapos magkasama. Kahit na siya iyon, tumagal ito ng mahabang panahon, at isang super sect lang na may malalim na background, tulad ng Tang sect, ang makakapagbigay sa kanya ng sapat na materyales para sa forging. Ano ang ibig sabihin na ang soul forging singkang silver hammer ay napakalaki sa laki? Ang pares ng martilyo ni Tangwulan ay tumitimbang ng higit sa 2,000 kilo. Ang kaliwang martilyo ay tumitimbang ng 2,670 kilo, at ang kanang kamay na martilyo ay may bigat na 2,980 kilo. Ito ay lampas lamang ng kaunti sa 3,000 kilo. Hawak ang pares ng higanting martilyo sa kamay, may isip ang katakutan ng kapangyarihan nito. Bilang palsipikado nito, ang kaluluwang nagpapanday ng metal mismo ay naaayon kay Tangwulan. Kapag ginamit niya ito, ang bigat ng double hammer ay mababawasan ng 30% sa sarili nitong. Ito ay ang kaayla hilakbot na bagay tungkol sa soul forging. Mayroon lamang isang katangian ng higanting martilyo, isang napapanahong bahagi. May kasamang mga epekto ng pagdurog. Dala ni Tangwulan ang gayong pares ng mga higanting martilyo, na tumitimbang ng higit sa 5 tonelada sa kabuuan. Mahigit 10 metro ang taas nila nang tumalbog sila. Ang dalawang martilyo ay parang mga bulalakaw na nagtutulak sa buwan, at bumagsak ang mga ito patungo kay Chu Changge ng Wipang Blood Daoluo. Sa mga stand, medyo nataranta ang babaeng audience. Sa kanilang mga mata, si Tangwulan ay gwapo at kaakit-akit, at halos kayang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga lalaki sa kanilang mga puso. Gwapo, maamo at matikas. Gwapo siya at makapangyarihan. Sa harap ng isang malakas na kaaway, maaari mong laging talunin ang kaaway. Ngunit sa oras na ito, ang larawan ay malinaw na naiiba. Isipin na ang isang gwapong lalaki ay may hawak na isang mabigat na martilyo na mas malaki kaysa sa kanyang sariling katawan sa kanyang kamay, at siya ay tumalon at umindayog para durugan ang kanyang kalaban. Ang bagay na ito, bagamat nakadisplay sa mga kamay ni Tangwulan, ay tila hindi masyadong magkatugma. Isang pakiramdam ng pagkakaisa, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ito magiging anumang gwapong aksyon. Tanging isang fangirl lang, na nakasquat sa sulok ng gymnasium, si Nana na may maningning na mga mata ay bamulong sa sarili, napakapangangibabaw, napakadomina. Wild! Kuya Wulan. Si Chu Changge ay nasa masamang kalooban noong una. Bilang master ng armas, napilitan siyang gamitin si King Kong para manloko kapag kaharap ang kanyang kalaban. Talagang ayaw niya. Hindi niya kayang lumaban ng marangal, at labis siyang nadismaya sa kanyang puso. Gayunpaman, biglang nagbago ang eksena ng kabilang partido, at ang sibat ng pambihirang kapangyarihan ay halatang inalis niya. Ano ang problema sa pares ng higanting martilyo? Ano ang kanyang tunay na sandata sa huli? Bukod dito, maaari bang maimbak ang gayong pares ng mga bagay sa hugis shuttle na bagay na iyon? Sa sandaling lumingon ang kanyang mga iniisip, naramdaman niya ang isang bug zone ng masamang hangin na umihip sa kanyang mukha. Ang bigat ng soul forging singkang silver hammer ay napakalaki na, hindi banggitin ang kapangyarihan ni Tangwulan sa loob nito, isang pares ng higanting martilyo ang nabasag, at ang nakakatakot na aura, bago dumating ang higanting martilyo, ang lupa ay nagsimula ng gumuho. Head to head. Huwag kang magbiro, si Crying Blood Daoluo mismo ay gumagamit ng espada, at kahit na siya ay may mas mataas na cultivation base, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang katawan para hawakan ang ganitong uri ng halatang bigat, na kabilang sa mga bagay na hindi tao. Ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay mabilis na umatras, sinusubukang iwasan ang pag-atake ng mga dobleng martilyo ni Tangwulan. Gayunpaman, ang bilis ni Tangwulan ay mas mabilis kaysa sa naisip niya. Ang higanting martilyo ay naiangat na, at ito ay nahuhulog na. Ngunit sa ganoong mga pangyayari, ang kanyang katawan ay biglang sumugod ng walang babala, naabutan lamang si Crying Blood Daoluo. Boom, boom, boom. Isang malakas na tibok ng puso ang umalingaw sa buong audience, na hinaranggan ng isang kalasag, at ang mga manunood ay walang iniisip, ngunit ang Crying Blood Daoluo ay halatang huminto, at ang dugo sa kanyang katawan ay umaakyat. Ontology. Ang pag-iisip na ito ay naganap lamang sa kanyang isipan, at mayroong isang kadiliman sa kanyang harapan, at ang dobleng martilyo ay dumating. Sa desperasyon, nagngangalit si Crying Blood Daoluo ang kanyang mga ngipin at itinaas ang diamond cutter sa kanyang kamay, udyok ng kanyang espiritong kapangyarihan. Dang! Ang kaliwang kamay na martilyo ni Tangwulan ay direktang lumipad palabas, at hinigop muli ni King Kong Zuo dito. Ang pinaka-nakakatakot sa artifact na ito ay kahit gaano kalakas ang iyong sandata, hanggat pinapagana nito, maaari ka nitong alisin.
Gayunpaman, ang pag-alis ay ang pag-alis. Ngunit habang inaalis ito, naramdaman na lamang ni Crying Blood Daoluo ang paglubog ng kanyang buong katawan, at ang higanteng martilyo ay direktang tumama sa lupa. At ang isa pang martilyo ay umabot sa tuktok ng kanyang ulo. Kahit na ang brilyante bully ay mabuti, ito rin ay may mga limitasyon nito. Ito ay tulad ng isang gabay sa kaluluwa ng imbakan, kapag ang bigat o dami ng koleksyon ay lumampas sa limitasyon na maaari nitong pasanin, hindi na ito maaaring magpatuloy. Walang alinlangan, ang kaluluwa ni Tang Wulan na nagpapanday ng lumulubog na pilak na martilyo ay malinaw na umabot sa pamantayang ito. Ang kaliwang kamay na martilyo ay halos binawi, ngunit hindi ganoon kadaling lunukan ito. Sa desperasyon, kumislap ang kamay ni Crying Blood Daoluo, at mayroon ng simpleng mahabang espada. Ang mahabang espada ay puti sa kabuuan, na may pulang linya ng dugo sa gitna. Nanginginig ang dulo ng espada, at may malutong na ding. Itinuro nito ang higanteng martilyo, at ang matulis na layunin ng espada ay tumagos sa higanteng martilyo, at kasabay nito ay naglalabas ito ng alon. Ang paghila ng katalinuhan, sinasamantala ang lakas, nais na gabayan ng higanteng martilyo sa isang tabi. Gayunpaman, kapag talagang nabangga ang higanteng martilyo na ito, mas madarama ni Crying Blood Daoluo kung gaano katikat ang bagay na ito. Sa ilalim ng indayog ni Tang Wulan, ang Soul Forging Singkang Silver Hammer ay may tunay na bigat ng labanan na higit sa 10,000 kilo. Nakatutok dito ang mahabang espada, at direktang nakayuko ang katawan ng espada. Anong uri ng layunin ng espada at kaluluwa ng espada, sa harap ng ganitong uri ng bagay, imposibleng tumagos dito. Sumabog din ang kapangyarihan ng nakakatakot na pagkabigla. Sa cultivation base ng Whipping Blood Daoluo, halos mabitawan ng mahabang espada sa kanyang kamay. Sa tulong ng lakas ng longsword rebound, nagmamadali siyang lumayo. Kasabay nito, iniyuko niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang panghabang buhay na espada. Bagamat hindi niya espiritu ang mahabang espadang ito, pinangalanan din niya ito bilang Whipping Blood Sword. Ito ay pinik ng isang santo craftsman level forging master. Isa rin itong soul forging material, at ito ay soul forging ng spirit alloy. Kadalasan ang Crying Blood Daoluo ay halos hindi mapaghihiwalay sa espada, bagaman hindi ito isang martial soul, ngunit ang mahabang espadang ito ay matagal nang konektado sa kanyang isip. Sa oras na ito, nabangga niya ang isang mabigat na martilyo tulad ni Tang Wulan, at talagang natatakot siyang mawala ang kanyang mahalagang espada. Ang lalo niyang ikinawalang magawa ay hindi siya kumikislap ngayon. Simple lang ang dahilan, masyadong mabigat ang pag-ukit ng brilyante, bagamat ang higanteng martilyo sa itaas ay nabawasan at kasama sa pag-ukit ng diamante. Ngunit si King Kong Tao mismo ay hindi ganap na mabawi ang bigat ng higanteng martilyo. Mayroon pa ring higit sa 30% ng timbang na naruroon. Iyon ay 1,000 kilo. Para sa Super Daoluo, ang 1,000 kilo ay wala, ngunit ito ay nakasalalay sa kung ano ang ginagawa nito. Sa ganitong uri ng labanan, 1,000 kilo ng timbang ang biglang nadagdag sa katawan, at ang bilis ay tiyak na maaapektuhan. Ang kanang kamay na martilyo ni Tang Wulan ay lumihis at tumama sa lupa. Boom! Malakas na yumanig ang buong stadium. Sa pagtingin sa higanteng martilyo mula sa malayo, masasabi lamang ng isa ang laki ng higanteng martilyo sa pamamagitan ng ratio nito sa katawan ni Tang Wulan. Ngunit nang talagang bumagsak ito sa lupa, naunawaan ng madla kung anong uri ng pag-iral ang kinakaharap ngayon ni Crying Blood Daoluo. Ang sledgehammer ay tumama sa lupa ng Imperial Gymnasium, at sa gitna ng nakakabinging dagandong, ang lupa ay direktang nabasag sa isang malaking hukay. Mahigit 10 metro ang diametro nito at bumagsak ng 3 metro pababa. Gamit ang mga materyales sa pagtatayo ng Empire Gymnasium, hindi nito makayanan ang antas ng pambobomba na ito. Ginamit ni Tang Wulan ang kanyang lakas para tumalbog, ang kanyang katawan ay kalahating pumihit sa hangin. Dahil isang kamay na lang na martilyo ang natitira, nagpalit siya ng hawak sa martilyo gamit ang dalawang kamay. Wala siyang anumang mga kasanayan, ito ay isang pag-ikot lamang, na may isang nakakatakot na hangin, at muli niyang binangga ang Crying Blood Daoluo. Sa podium, ang imperial na emperador na si Dai Tianling, na mahiyain pa rin noon, ay mukhang tanga sa oras na ito. Hindi lang siya, kahit mabait ito, tulala ang mga mata niya sa mga oras na ito. Ano ito? Ito ba ay isang sandata na magagamit ng mga tao? Sigurado ka bang hindi ito mecha weapon? Tsaka hindi naman pwedeng gumamit ng ganyan kabigat na sandata ang mecha, di ba? Hindi inaasahan ni Dai Tianling na lalabas si Tang Wulan ng isang pares ng mga armas na hindi makolekta ni King Kong Zuo. At ang nakangiting Daoluo sa kabilang banda ay tumawa ng malakas sa oras na ito. Bueno, dapat matutunan ng Tang sect ang magulong paraan ng Cloak Hammer. Tama, sa oras na ito, ang ginagawa ni Tang Wulan ay ang Tang sect Learning Chaos Cloak Hammer Method. Ang pamamaraang ito ng martilyo ay orihinal na ginamit para sa pag-forging, at ang Tang Wulan ay ginamit din para sa pag-forging. Kapag ginamit sa aktwal na labanan, kadalasan ay medyo maganda ang epekto. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng magulong paraan ng martilyo ng balabal ay ang patuloy na paggamit ng puwersa ng countershock upang tamaan ang puwersa, at ang kapangyarihan ng bawat martilyo ay mas malakas kaysa sa nauna.
Umasa si Tang Wulan sa dugo ng Golden Dragon King at sa makapangyarihang kapangyarihan na dala ng likas na lihim na pamamaraan ng Ontology Sect. Sa oras na ito, ginamit niya ang higanting martilyo na ito upang maisegawa ang magulong paraan ng Cloak Hammer, na talagang parang multo at pagbabago. Umiiyak na dugo si Dao Luo ay nagpractice ng mga espada sa buong buhay niya, at pumasok sa isang ilusyon sa pagiging espada, ngunit sa oras na ito, nakaharap sa mabigat na martilyo ni Tang Wulan, may pakiramdam na ang mga iskolar ay nakikipagkita sa mga sundalo. Ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay napakalakas, at ang kanyang bilis ay masyadong mabilis. Hindi niya magagamit ang kanyang sword intent para maimpluwensyahan si Tang Wulan. Kung ito ay isang walang limitasyong labanan, ginamit sana niya ang kanyang mga kasanayan sa espiritu upang makahanap ng mga pagkakataon upang malutas ito. Ngunit ito ay isang labanan ng mga armas, at ang magkabilang panig ay maaari lamang lumaban gamit ang pinakapangunahing mga armas. Sa ganitong paraan, hindi mahalaga kung ito ay si Tang Wulan o siya, marami sa mga kasanayan sa pakikipaglaban na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ay hindi magagamit ng walang mga espiritong kakayahan. Nahaharap sa magulong paraan ng Cloak Hammer, lalo na matapos ang banggaan, wala siyang ibang paraan kundi ang umatras at umiwas, iwasan muna ang matalas na gilid. Boom! Nagkaroon ng isa pang dagandong, at muling lumapag ang sledge martilyo, na nabasag ang isa pang malaking butas sa lupa. Kung ikukumpara sa nauna, ang hukay na ito ay medyo mas malaki, at ang mga bitik ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa kakila-kilabot na pagkabigla na iyon, ang malaking stadium ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagbagsak, na pumukaw sa bulalas ng madla. Si Tang Wulan, na nasa labanan, syempre ay hindi marinig ang mga tandang ito, at muling sinamantala ang kanyang lakas, at ang higanteng martilyo ay gumalaw sa ikatlong pagkakataon. Sa kinatatayuan, tumawa si Aerong, sa lakas, ang nakababatang kapatid lang ang pinaglilingkuran ko. Ang brutal na paraan ng pakikipaglaban na ito ay pinakagusto ko. Hindi, gusto kong hilingin sa nakababatang kapatid na gumawa ng ganoong pares ng higanteng martilyo para sa akin. Gusto ko ring matutunan ang pamamaraang ito ng martilyo, napakasaya, wow haha. Sayang nga lang at walang si Ma Jinchi sa tabi niya ngayon para makipag-away sa kanya, kung hindi, mas magiging masigasig ang dalawa ngayon. Boom, boom, boom. Ang sledgehammer ay umungal, minsan ay mas malakas kaysa sa isang beses mas malakas kaysa sa isang beses. Si Tang Wulan ay parang isang marahas na demolition worker, patuloy na tumatama sa lupa gamit ang sledgehammer, patuloy na umaasa sa rebound force. Pagkaraan ng maikling panahon, isang malaking bilang ng malalaking hukay ang naiwan sa lupa, isang mas malaki kaysa sa isa. Ang Whipping Blood Dao Luo ay patuloy na lumulutang at umiwas. Ngunit ang masamang hangin na dinala sa higanting martilyo ay nagsimula ng makaapekto sa kanyang mga aksyon. Ito ba talaga ang kayang makamit ng kapangyarihan ng tao? Kahit mabait kang kinoronahan, hindi mo magagawa, di ba? Sa isang kisap mata, ito ay higit sa 20 martilyo. Sa simula, walang gaanong epekto mula sa labas, ngunit ang pagkabigla na dulot ng paglapag ng martilyo ay napakalakas na ang epekto ng pagkabigla sa proteksyon na kalasag ng gymnasium ay nagsimulang magkamali, at ang gym mismo, naapektuhan din ng pagkabigla, talagang tila nanginginig. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang stadium ay masisira niya. Mayroong daan-daang libo ang mga tao dito. Kung nangyari iyon, ito ay isang kalamidad. Umiiyak na dugo ang iniisip ni Dao Luo, at nagpasya siyang gawin ito. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang kakilakilabot na paraan ng pag-atake ni Tang Wulan, at kung magpapatuloy ito, walang sinuman ang makakayanan nito. Nang makitang muli si Tang Wulan na nadudurog, si Crying Blood Dao Luo ay hindi direktang umiwas sa pagkakataong ito, ngunit tumalon ito laban sa higanting martilyo, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumama sa bakanteng espasyo. Ang dahilan kung bakit hindi niya maalis ang pag-atake ni Tang Wulan ay dahil ang malakas na hangin sa higanting martilyo ni Tang Wulan ay masyadong malakas. Sa puntong ito upang masira ang ibabaw. Isang liwanag ng espada ang bumaril mula sa dulo ng espada. Kasabay nito, ang katawan ni Whipping Blood Dao Luo ay umiikot na parang pangitaas, pumailang lang paitaas. Sumugod palabas ng pailas pataas. Matapos lumampas ang cultivation base sa 7 ring, ang Soul Master ay maaaring lumipad sa hangin. Hanggat kaya niyang lumipad sa himpapawid, natural na hindi siya matatakot sa higanteng martilyo ni Tang Wulan. Ang dahilan ng paglipad sa isang umiikot na paraan ay upang mabawasan ang epekto ng kapangyarihan ng martilyo hanggat maaari sa panahon ng proseso ng paglipad. Ang mahabang espada ay tumusok sa hangin, na may lakas ng traksyon, na naging sanhi ng mabigat na martilyo ni Tang Wulan na bahagyang lumihis mula sa isang tiyak na posisyon. Umiiyak na dugo si Dao Luo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang lumilipad na katawan ay halatang dinadala ng masamang hangin ng malakas na martilyo. Sabay-sabay, lumubog siya, ngunit bumubulusok pa rin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, nagkontrata ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay biglang namumulaklak. Sa wakas ay sumugod mula sa saklaw ng masamang hangin, at pumailang lang. Boom! Muling bumagsak ang martilyo sa lupa, at nagsimulang dumaloy ang alikabok pababa mula sa tuktok ng Empire Stadium.
Nang makita ang master ng armas na ito na nagmamadaling lumabas sa hanay ng pag-atake ng Chaotic Cloak Hammer Technique, hindi mabilang na mga tao ang na-relieve, kahit papaano ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa panganib ng stadium na gumuho ni Tangulan. Sa sandaling ito, hindi alam ng direktor kung siya ay may mabuting puso, at sadyang inilipat ang malaking screen sa mukha ni Tangulan. Ang higanteng martilyo na ito ay walang alinlangan na isang tayback na may dalawang talam, na may pambihirang kapangyarihan, ngunit ang pagkonsumo nito ay dapat ding malaki. Sa oras na ito, ang Crying Blood Dauluo ay nagmamadaling lumabas sa saklaw ng magulong pamamaraan ng Cloak Hammer, karaniwang katumbas ng pag-anunsyo ng tagumpay o pagkatalo ng larong ito. Malinaw na walang pagkakataon si Tangulan. Ang daming konsumo, walang armas na sasamantalahin, dagdag pa ang pagbangon ng kalaban sa ere. Sa Weeping Blood Invisible Sword Chi kung saan mahusay si Crying Blood Dauluo, wala na siyang pagkakataon. Gayunpaman, nang makita ng madla ang mukha ni Tangulan sa malaking screen, hindi nila nakita ang pagkabigo at pagkahapo gaya ng kanilang iniisip. Sa halip, isang ngiti ang kanilang nakita, na tila napakalihim. Ngiti. Anong tinatawanan niya? Ang ideyang ito ay pumasok sa isipan ng lahat. Pagkatapos ay nakita nila na bumitiw si Tangulan at itinapon ang kaluluwang nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo sa isang tabi. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa Weeping Blood Dauluo na sumugod sa ere ng 100 metro, itinaas ang kanyang kanang kamay, at isang maliwanag na liwanag ang biglang tumaas sa kalangitan. Paano ilarawan ang liwanag na iyon? Iyon ay isang malaking sinag ng liwanag, tulad ng isang malaking sinag ng liwanag na sisira sa buong kalangitan. Kapag tumaas ang sinag ng liwanag na iyon, lahat ng iba pang pinagmumula ng liwanag sa buong stadium ay dimmed. Nang makita niyang lumitaw ang sinag ng liwanag na ito, ang Holy Spirit Dauluo, na nakatayo sa waiting zone sa gymnasium sa oras na ito, ay napaluha. Palibhas ay nasa himpapawid, umikot ang mahabang espada sa kamay ni Crying Blood Dauluo, at naayos na niya ang kanyang paghinga ng pantay-pantay, at nakabawi mula sa epekto ng mabigat na bombardment na natanggap niya noon. Ngunit biglang naramdaman na tila nagbago ang mundong ginagalawan niya. Bumagsak ang langit. Siyempre hindi talaga guguho ang langit, pero sa pagkakataong ito, sa pakiramdam niya, parang gumuho ang langit. Pagkatapos ang kanyang katawan ay direktang nakabaligtad, nahulog mula sa langit, naging isang libreng pagkahulog, at nahulog ng mabangis. Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang agad na sumunod sa sinag ng liwanag sa kalangitan, tinatanggap ang bumabagsak na figure ni Weeping Blood Dauluo, ang nakakasilaw na gininto ang liwanag na iyon ay tumama sa kanya ng walang katulad na katumpakan, at sa susunod na sandali, si Tangulan ay dumating na sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, sa kanyang kamay, isang snow white spear ang nakatutok sa mahabang espada na halos hindi na dumausdad si Crying Blood Dauluo sa kanyang dibdib. Ding! Nabasag ang mahabang espada sa tunog, at ang Weeping Blood Dauluo ay bumulwak ng dugo at lumipad pataas. Sa gitna ng gintong liwanag, huminto ang puting sibat sa kanyang lalamunan. Kahit na sumulong siya, maaari niyang patayin ang Weeping Blood Dauluo. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay dumating ng napakabilis, halos sa punto ng pagkahilo ng pansin. Mula sa kahilingan ni Crying Blood Dauluo hanggang sa magulong cloak hammering technique ni Tangulan, hanggang sa kanyang pagkatalo ni Tangulan, ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ang mga araw na ito ng pagmumuni-muni, lahat ng paghahanda, ay ganap na naganap sa sandaling ito. Ang labanan ng 5 Diyos, ang ika-4 na labanan, ang labanan ng mga sandata, Tangulan, manalo. Hinawakan ni Tangulan ang Weeping Blood Dauluo sa isang kamay at isang sibat sa kabilang kamay, na nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Inilagay ang kulay abong mukha na Weeping Blood Dauluo sa tabi niya, tumanggaw sa kanya, at pagkatapos ay umatras. Natigilan ang audience. Walang paraan upang hindi mabigla. Ang lahat ng ito ay nangyari ng kasing bilis ng kidlat, at imposibleng ilarawan ito sa mga salita. Sa rostrum, maging ang kaninang nakangiting si Dauluo Hujia ay tumahimik na sa oras na ito, magiliw na umupo ng tuwid, at tinitigan ang puting nyebeng sibat sa kamay ni Tangulan na may nakakapasong mga mata. May mahinang kumikislap na rune light sa sibat na iyon, at puno ito ng kulay, at may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ito ay tulad ng pinakamataas na tuktok sa Dauluo Star, hindi malulutas. Hindi alam ng madla kung ano yun, ngunit paanong hindi makita ng lahat ng powerhouse sa itaas ng title Dauluo kung ano ito. Magiliw na iluwa ang ilang salita mula sa kanyang bibig ng may kaunting kahirapan, Skygunner. Hindi tayo magkakamali kapag natalo tayo. Umiiyak na dugo ay tinitigan din ni Dauluo si Tangulan ng walang laman, nakatingin sa matalim na baril na biglang tumalo sa kanya, walang kabiguan o sakit sa kanyang mga mata, tanging isang hindi maipaliwanag na pagnanasa at dampi. Salamat. Bahagya siyang yumuko kay Tangulan at nagpasalamat sa kanya. Tapos tumalikod. Nais niyang pasalamatan si Tangulan dahil sa kanyang buhay, nasaksihan niya ang unang matalas na sibat ng araw sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata at magagawang matalo sa matalas na sibat na ito nang hindi nagkakamali. Sa kanyang cultivation base, sa kanyang lakas, noong ang tunay na master ng matalas na sibat na ito ay naroon pa, wala man lang siyang mga kwalifikasyon para hamanin.
Ngayon, hindi bababa sa nasaksihan niya ang pagkakaroon ng matalim na baril na ito sa kanyang sariling mga mata. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang Snow White Spear sa kanyang kamay, at ang pagmamataas na kumakatawan kay Qing Tian ay agad na pumuno sa kanyang dibdib. Ang labanang ito ay hindi kumakatawan sa Tang Sect, ngunit kumakatawan sa tagumpay ni Shrek. Oo, ito ang tagumpay na hatid ng Great Sky Gunner na ibinigay sa kanya ng Great Sky Daoluo. Ang Xingluo Empire ay may malalim na background at nagtataglay ng mahiwagang diamante. Gayunpaman, habang si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect, ang kontemporaryong Sea God Pavilion ng Shrek Academy, ay nakatuon sa akumulasyon ng dalawang pangunahing organisasyon ng Tang Sect at Shrek Academy sa loob ng libu-libong taon, paano magiging posible na magkaroon ng mas kaunting background? Sa Tang Wulan, mayroong kasing dami ng tatlong artifact, kabilang ang Golden Dragon Spear, Skyscraper Spear at ang Space-Time God Shuttle na dati nang kinuha. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang tiwala niya sa digmaang ito ng armas. Kahit na hindi matalo ng Sky Gunner ang kalaban, mayroon pa siyang backmean sa pamamagitan ng Time and Space Shuttle. Ngunit ang resulta ngayon ay walang alinlangan na ang pinakamahusay. Dahil ang Great Sky Daoluo ay namatay sa isang labanan upang protektahan ang buong Shrek, ang Great Sky Gun na ito sa wakas ay muling sumikat. Hindi lang si Tang Wulan, kundi ang anim na Shrek na halimaw sa kinatatayuan, ang kanilang mga mata ay namumula at ang mga luha ay umaagos. Nakita nila sa sarili nilang mga mata kung paano binayaran ni Qing Tian Daoluo ang halaga ng kanyang buhay upang protektahan sila. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa kanila, sa pagprotekta sa mga estudyante ni Shrek, na may cultivation base ng numero 1 tao ni Sky Daoluo sa mundo, kahit na ang deity killing level fixed mounted soul guided artillery shells ay hindi siya kayang panatilihin. Nagpakawala ng mabahong hininga si Dai Tianling, at bigla niyang naramdaman na ang ilan sa kanyang mga konsepto ay kailangang baguhin. Walang sinabi, hindi nagpakita ng pagkabigo o galit, tumayo lang at umalis sa podium. Bago magsimula ang labanan ng limang Diyos, sino ang mag-aakala na si Tang Wulan, na nasa 20s pa lang, ay talagang magagawa ang hakbang na ito. Bagamat tila nakakapanalo siya sa bawat laro ay nakakakilig, halos palaging nananalo sa pamamagitan ng mga pagbabalik. Gayunpaman, siya pa rin ang nanalo pagkatapos ng lahat. Kung walang sapat na background, imposibleng manalo ng gayong tagumpay kahit na siya ay mapalad. Higit sa lahat, sa sunod-sunod na tagumpay, tila umabot na sa rurok ang kanyang aura at ang kanyang swerte. Sa sandaling iyon, nang tumayo si Dai Tianling, sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya sa laban na gagawin mismo ni NC. Ilang hole card mayroon si Tang Wulan. Matatalo kaya siya ng guru kung maglalaro siya? 100%. Sa mundong ito, tila hindi dapat magkaroon ng isang konsepto ng 100%. Sa oras na ito, si Dai Tianling ay mayroon lamang isang mapait na ngiti. Ang larawan ay nagre-replay, at ang replay ay hindi mukhang masyadong kapanapanabik, ngunit ito ay tiyak na isang nakakabinging labanan. Sa buong labanan, madalas gumanap si Tang Wulan bilang isang demolition worker. Ang malalaking hukay na natitira sa lupa ay mga natatanging marka. Sa huling sandali ng larawan, iyon ang sandaling nagpakita si Tang Wulan ng lihim ng ngiti sa kanyang mukha. Walang duda na naiintindihan na ngayon ng audience kung bakit siya natawa. Dahil sa oras na iyon, walang alinlangang may kumpiyansa si Tang Wulan na talunin ang kalaban. Kaya naman sobrang saya niya. Sa katunayan, ang lahat ng nakaraang magulong pag-atake ng martilyo ng balabal ay inihanda para sa huling sandali na ito. Si Tang Wulan ay bumuo ng maraming uri ng mga manlalaban, at ang Soulforge Immersion Silver Hammer ay isa sa kanila. Nang ilabas ng kalaban si King Kongzua at lunukan ang sarili niyang Golden Dragon Spear, alam niya na halatang imposibleng sanayin ang sandata ng patayo sa larong ito. Iisa lamang ang layunin ng tuloy-tuloy na pag-atake ng paraan ng magulong Cloak Hammer, at iyon ay para maipalabas ang kalaban sa ere. Lumipad sa himpapawid. Ang Great Sky Gun sa mga kamay ni Tang Wulan ay syempre malayong maihahambing sa nasa kamay ni Great Sky Daoluo, ngunit maaari pa rin itong gumanap ng isang tiyak na papel sa kanyang mga kamay. Kung hindi, hindi na ito kailangang ipasa ni Yunming kay Tang Wulan sa unang pagkakataon. Sky Gunner, walang hangin. Kahit na ito ay isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo, kapag ginamit ng Sky Gunner ang mga espesyal na epekto ng ipinagbabawal na hangin, hindi na ito maaaring magpatuloy na lumipad sa saklaw na sakop nito, maaari lamang itong mahulog mula sa himpapawid. Paano naiisip ni Crying Blood Daoluo ang biglaang pagbabagong ito? Gayunpaman, matagal nang pinaghandaan si Tang Wulan, at ipinagbawal ang hangin na dumaan sa daan patungo sa hari. Agad na talunin ang kalaban at manalo. Hanggang sa matalo niya ang kanyang kalaban, hindi pa ito lubos na naiintindihan ni Crying Blood Daoluo. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng mga artifact. Higit pa rito, sa momentum na naipon sa paglipas ng mga taon, ang mahusay na baril na ito ay matatawag ding undefeated gun. Gamit ito upang ipakita ang daan patungo sa hari, mayroong isang uri ng makapangyarihang pagpigil na hindi nakikita, na ginagawang pakiramdam ng mga tao na hindi nila kayang labanan. Nang hindi nagagamit ang mga espiritong kakayahan, hindi magagamit ni Crying Blood Daoluo ang kanyang kapangyarihan sa Diyos ng Espada, at natalo na ito.
Sa laban na ito, naagrabyado si Weeping Blood Daoluo, ngunit wala siyang masabi, dahil siya ang unang gumamit ng artifact at nakialam sa laban, ito ay ang imperyo. Bumalik sa backcourt, ang resulta ay ang Golden Dragon Spear at Sledgehammer na ibinigay ng Weeping Blood Daoluo. Binati ni Tang Wulan ang master ng armas, paumanhin, matatalo kita sa ganitong paraan. Umiling si Weeping Blood Daoluo, dapat sabihin na nahihiya ako. Kung magtanong muli ang iyong kamahalan, hindi ko mapigilan. Kung may pagkakataon ako, sana ay humingi ako ng marksmanship kay Tang Sect Master. Ngayon, maaari akong matalo sa ilalim ng Skyscraper Spear. Aking karangalan. Minsan ay nagkaroon ako ng pag-asa na balang araw ay makakapag-practice ako sa antas ng Skygunner sa ibang pagkakataon. Mundo, alam ko na natatakot ako sa aking buhay. Wala nang ganoong pagkakataon. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, masyado kang magalang. Tatanungin kita kung may pagkakataon ako. Ito ay tiyak na isang magandang bagay na maaaring humingi ng payo sa isang Diyos ng espada. Tulad ng Weeping Blood Daoluo at ang orihinal na Huang Zhengyang, talagang umaasa si Tang Wulan na maging paksa ng higit pang mga talakayan, at ito ay magiging malaking pakinabang sa kanyang sariling pagpapabuti. Nanalo muli, nanalo sa lahat ng apat na laban, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kamahalan ngayon. Bukas na ang huling laban. Ang kailangan kong harapin ay ang una at pinakamalakas na tao sa totoong kahulugan ng Star Luo Empire. Hindi na mahalaga ang tagumpay o pagkatalo. Ang kaluwalhatian na dapat makuha para sa Tang Sect at Shrek Academy ay nakuha na. Para sa aking sarili, ang mas mahalaga ay ang tamasahin ang laro. Sa pag-iisip nito, nag-sketch si Tang Wulan ng isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, inaabangan ang laro bukas. Salamat. Nang umalis si Crying Blood Daoluo, lumakad ang Holy Spirit Daoluo mula sa gilid. Lumapit siya kay Tang Wulan at binigyan siya ng malambot na yakap. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, dapat akong magpasalamat. Kung hindi dahil sa Pavilion Master, wala na tayo. Pinunasan ni Yali ang kanyang mga luha at marahang umiling, kung may isa pang pagkakataon, pipiliin niya ito, at hindi ko siya mapipigilan. Kahit na alam ko, kung pipigilan ko siya sa oras na iyon, maaaring makaapekto sa kanyang desisyon, ngunit hindi ko magagawa iyon. Shrek, maaari kayong mamatay na mga guro, ngunit hindi kayo maaaring mamatay na mga estudyante. Ito ang mga patakaran ng akademya. Anumang oras, gagamitin ng mga guro ang kanilang buhay upang protektahan ang bawat alagad. Dahil kayo ang kinabukasan ni Shrek at ang kinabukasan ng mainland. Nang marinig ang mga salita ng Holy Spirit Daoluo, agad na namula ang mga mata ni Tang Wulan. Oo. Sa ilalim ng kakilakilabot na pagkawasak na dulot ng Killing God Level Fixed Installed Soul Guided Shell, wala sa mga estudyante sa buong Shrek Academy ang namatay, ito man ay ang panloob na patio o ang panlabas na patio. Ngunit ang mga guro ay mabilis na nalanta, at iilan lamang ang nakaligtas. Ang mga salita ng Holy Spirit Daoluo ay hindi mga slogan, ngunit talagang inilagay sa harap niya. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at inalagaan ang kanyang mga salita. Sa ilalim ng korona, ang kaluwalhatian ni Shrek, hindi masisira ang mana ni Shrek. Gagamitin din natin ang ating buhay upang protektahan ang bawat estudyante sa hinaharap. Ang kinang ni Shrek ay hindi mawawala. Itinaas ng pressure ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Tang Wulan, tawagin mo akong auntie. Wala kaming anak ni Yunming. Noong una, tinuturing namin si Nar bilang biological na anak namin. Gayunpaman, wala na siya at wala na siya kahit saan. Kapag kinuha mo ito nang dinampot ko ang mahusay na baril at hayaang lumitaw muli ang ningning nito sa mundo, tinuring na kita bilang anak ko. Nag-init ang puso ni Tang Wulan, hindi, ayaw kitang tawaging tiya, wala na ang mga magulang ko, hindi ko alam, makikilala ba kita bilang ninang ko. Natigilan sandali ang Holy Spirit Daoluo, at pagkatapos ay muling bumuhos ang mga luhang kanina lang tumigil. Hindi ito gaanong karupok, ngunit dahil pagkatapos makita ang Skyscraper Spear ngayon, ang kanyang emosyon ay medyo hindi napigilan, hindi pa banggitin na ang mga salita ni Tang Wulan sa oras na ito ay talagang nakaantig sa kanyang puso ng labis. Sa simula, gusto nila ni Yunming si Nar, dahil wala siyang anak, kaya ilang beses niyang sinubukan at gustong tanggapin si Nar bilang isang diyosa. Ngunit sa tuwing itinutulak siya ni Nier pabalik sa iba't ibang paraan. Naturally, siya at si Yunming ay hindi mahusay sa pag-uusig sa kanila. Ang pagkakaroon ng walang anak ay palaging isa sa pinakamalaking pinagsisisihan ni Yali. Palagi siyang nagdurusa sa hindi pagsilang ng isang bata para kay Yunming. Ngayong narinig ko na ang mga salita ni Tang Wulan, paanong hindi siya matitinag? Umatras ng 2 hakbang si Tang Wulan, lumuhad sa harap ng Holy Spirit Daoluo na parang nagtutulak ng gininto ang bundok sa isang jade pillar, at magalang na tinulak ang kanyang 3 ulo. Nanay! Agad na sumabog ang emosyon ni Yali, humakbang pasulong, niyakap ng mahigpit si Tang Wulan, at napaluha. Mula nang mamatay si Yunming, ang kanyang buong pagkatao ay tila nawala ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Shrek, matagal na niyang sinundan si Yunming. Hindi niya pinigilan ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya magawang gumawa ng anumang emosyon. Matagal nang namatay ang puso niya kasama si Yunming. Hindi naman sa ayaw niyang umiyak noon, pero hindi niya magawang umiyak.
Bagamat buhay ang mga tao, para silang patay na naglalakad. Ang tawag ni Tang Wulan ay parang hinihila siya pabalik mula sa ibang mundo, na parabang ang buhay ay nanimbalik ang kulay at pag-asa. Paano niya makokontrol ang kanyang emosyon? Sa sandaling ito, hindi lang ang Holy Spirit Dao Luo ang lumuluha. Sa labas ng pinto, tahimik na nakatayo ang isang magandang figure. Paanong hindi ito maluha? Nanay, gusto talaga kitang tawaging nanay. Gayunpaman, hindi ko kaya. Pilit na pinigilan ni Guyana na huwag umiyak, bigla siyang tumalikod at tumakbo palayo, hindi na siya nang ahas na manatili pa, nag-aalala siyang hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Paanong ang sakit na dinanas niya sa kaibuturan ng kanyang puso ay mas mababa kaysa kay Yoli? Hinayaan ni Tang Wulan ang pressure na yamakap sa kanya, nakikinig sa kanyang pag-iyak ng malakas, ang kanyang mga mata ay nabasa. Sa mahabang panahon, naramdaman niya ang nakamamatay na tahimik na kalagayan ni Yoli. Hindi rin niya alam kung anong paraan ang gagamitin para gisingin ang sigla nitong Holy Spirit Dao Luo. Hanggang sa mga sandaling iyon, kung saan puspusan na ang emosyon, hindi niya namamalayan na nasabi niya ang nasa puso niya. Siya ay puno ng kaginhawahan sa sandaling ito, at ang pag-iyak ay nangangahulugan na sa wakas ay nakabalik na siya sa mundo. Ano ang maaaring maging mas mahusay kaysa dito? Ang pagsabog ng pag-iyak na ito ay nagpatuloy sa pagbabago ng sariling hininga ni Yali, at ang kanyang panloob na depresyon sa wakas ay nabuksan sa sandaling ito, at ang kanyang sariling mga damdamin, kapangyarihan ng kaluluwa, at espiritu ay pawang marahas na nagbabago-bago. Larawan pagkatapos ng larawan ay nagsimulang dahan-daang lumitaw sa tabi niya. May mga larawan nilang magkahawak kamay noong bata pa sila, at mga larawan nila na magkasamang bumibisita sa buong planeta. May mga pictures din na lumilipad siya sa ibabaw ng dagat habang hawak ang kamay niya. Ang liwanag sa paligid ay biglang lumabo, at nagulat si Tang Wulan nang makitang tila napunta siya sa isang banal na mundo na puno ng puti. Hindi mabilang na malalakas na awit ang tumunog, at sa Sanskrit na pag-awit ng awit na iyon, ang kaluluwa ay hinuhugasan. Ang mga larawan ay nag-zoom in, ang mga sagradong pagbabago-bago ay binibinyagan, ang lahat ng pagkahapo, lahat ng negatibong emosyon, ay nawawala ng walang bakas sa sandaling ito. Ang himno ay naging mas malinaw, at ang puting mundo sa paligid nito ay lumalawak. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na parang nakatayo siya sa hangin habang nakatingin sa mga tao, at lahat ng mga mata ng mga tao ay nakatingin sa langit at pinapanood sila. Bumaba ang banal na anghel, hindi ba ganoon talaga ang hitsura ni Yoli? 8 pares ng mga pakpak ang nakabukas sa likod niya, na marahang kumakawalag. Ang sagradong halo ay namumulaklak ng paikot ikot sa kanyang katawan. Ang lahat ay sublimated sa sandaling ito, at ang mga sagradong pagbabago-bago ay nagbibigay sa mga tao ng isang hindi mailalarawan na pakiramdam ng gumagalaw. Malabo, tila may kumikinang na gintong tarangkahan sa langit, ang tarangkahan ay sarado ng mahigpit, na parang tinutulak ito, maaari kang pumunta sa ibang mundo. Ang 8 pakpak sa likod niya ay malumanay na pumutok, at ang presyon sa mukha ay puno ng kahinahunan. Nagtipon ang 8 pakpak at binalot siya. Napapaligiran ng sagradong enerhiya, pinakinggan ni Tang Wulan ang kanyang boses, gagamitin ko ang natitirang buhay para protektahan sa iyo, anak ko. Kuya Ming, alam mo bang may anak tayo? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang kanang hintuturo sa noo ni Tang Wulan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na kumukulo ang kanyang buong espiritual na dagat, at ang kanyang napakalaking espiritual na dagat ay tila naalis sa isang iglap. Ang ilan sa mga natitirang epekto na dulot ng Blood Dragon Transformation ay nawala sa isang iglap. Ang mas kakaiba ay ang kanyang sariling mga buto, Meridian, Dragon Core, at Soul Core ay lahat ay may pakiramdam na hinugasan. Kaginhawaan na hindi masabi. Ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi bumuti, ngunit malinaw na nararamdaman niya na siya ay naging iba. May makikinang na pakiramdam sa buong katawan. Pagpapala ng Diyos. Hindi alam ni Tang Wulan na ito ay pagpapala ng Diyos na ibinigay sa kanya ni Yoli. Ang pinakamakapangyarihang aspeto ng pagpapala ng Diyos ay nasa kaliwanagan. Maaari siyang maging mas matalino. Kasabay nito, ang pagpapala ng Diyos ay mayroon ding mga espesyal na epekto ng pagbabantay. Ito ay halos katumbas ng pagbibigay kay Tang Wulan ng panibagong buhay. Para sa Holy Spirit Dao Luo na ito, ang pagpapala ng Diyos, minsan lang niya ito magagamit sa kanyang buhay. Bukod dito, maaari lamang itong gamitin sa estadong ito. Tumawag si Tang Wulan, at bilang kapalit, itong Super Dao Luo, na nanatili sa ika-78 na antas sa loob ng mga dekada, sa wakas ay gumawa ng huling hakbang at nakamit ang pinakahuli. Kalalabas lang ni Grace sa Imperial Gymnasium. Bigla siyang huminto, biglang lumingon, tumingin sa direksyon ng gymnasium, sabay gulat at pagtataka sa mukha niya. Ito ay hindi lang siya, kung tutusin, makakahanap ng pagkakaiba ang sinumang may discerning eye. Sa itaas ng Imperial Gymnasium, hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng bagong ulap. Ang ulap na ito ay nagpapalabas ng makulay na liwanag, at may malabong gininto ang kinang sa paligid. Ang mga mapalad na ulap ay lumulutang. Lahat ng nakakakita sa kanya ay may pakiramdam na hinuhugasan ang kanilang mga puso. Ang hindi masabi na pagkaalipin. Ang mga sinag ng araw ay tila medyo lumabo sa sandaling ito,
at ang hindi mabilang na mga elemento ng liwanag na katangian sa hangin ay tila hinihigop ng ulap ng mapalad na ulap. Ang mayaman na pagbabago-bago ng enerhiya ay lubos na komportable, at hindi mabilang na mga tao ang sumamba dito bilang isang himala. Ito ba? May lumalabag sa limitasyon. Commandant si Kinchi, at napunta sa ere. Ang limit daw luo breakthrough ay isang napakadelikadong bagay, ito ay hindi maiiwasang mag-trigger ng energy tide sa pagitan ng langit at lupa. Ang masama ay magdudulot ng sakuna. Sa makatuwid, kapag ang lahat ng extreme daw luo ay lumampas sa kanilang mga limitasyon, kadalasang pinipili nila ang malalayo at tahimik na lugar, at may tumutulong na kontrolin ang labas ng mundo upang maiwasan ang mga problema. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating ang pambihirang tagumpay na ito ng extreme daw luo, at malinaw na hindi nito ibig sabihin na pagtakpan ito. Umakyat sa hangin, tahimik na naramdaman ang mga pagbabago ng nagmamadaling enerhiya, unti-unting lumitaw ang mga komplikadong emosyon sa mukha ng kabaitan. Ang biglaang pagmumula ng enerhiya na ito ay hindi nangangahulugang saktan ang mga tao. Ang nakakapagtaka pa ay halos lahat ay makikinabang dito saan man dumaan ang mga enerhiyang ito, at least may epekto rin ito ng pagpapahaba ng buhay. Kahit na ang isang powerhouse na tulad niya sa limitasyon ng antas ng Daoluo ay may ganitong pakiramdam, pabayaan ang mga ordinaryong tao. Ito ay tiyak na isang himala na mahirap hanapin sa buong buhay. Para makatagpo ng ganoong kagandang bagay, kahit si NC ay dapat na mangha nito. Gayunpaman, habang humahanga, hindi niya maiwasang magtaka. Ito ay lumalabag sa limitasyon, ngunit ito rin ay malinaw na pakiramdam ng isang hilang title na Daoluo na lumampas sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Sa buong Star Luo Empire, walang ganoong pag-iral. Pagkatapos, mayroon lamang isang posibilidad. Kahapon, iniligtas ng Holy Spirit Daoluo Yali si Kilin Daoluo Tanggayo at ipinaalam sa kanya na may ganoong tao. Ngayon, ang taong ito ay aktwal na nakatapos ng isang pambihirang tagumpay sa gymnasium. Ang taong kumakatawan sa Shrek Academy, ay narinig na binanggit ni Smilang Daoluo Hujia, na tila siya ang manliligaw ni Sky Daoluo. Walang alinlangan, ang tagumpay na ito ay dapat na nauugnay sa hitsura ng Skygunner ngayon. Ibig sabihin, may isa pang extreme Daoluo ang Shrek Academy. Kung idagdag mo ang dalawang limitasyon ng Tang Sect na Daoluo. Ang lakas sa likod ng master ng Tang Sect ay walang alinlangan na tumaas ng husto. Ang limit Daoluo ng healing system ay halos walang tala sa kasaysayan ng Daoluo Star. Hindi bababa sa hindi sa alaala ng kabaitan. Hindi niya inaasahan na may masasaksihan siyang himala sa mga oras na ito. At hanggang saan ang magagawa ng extreme Daoluo ng Departamento ng Paggamot. Ang Kilin Daoluo na halatang namatay kahapon ay iniligtas niya, at iyon pa rin nung hindi pa niya naabot ang limitasyon. Si NC mismo ay ang Ultimate Daoluo, kaya mas alam niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Ultimate Daoluo at ng 98th level na Super Daoluo, na lubos na naiiba sa husay. Sa taong ito sa tabi ni Tang Wulan, natatakot ako na hindi madali para sa Tang Sect Master na ito na mamatay. Dapat mong mabilis na sabihin sa iyong kamahalan ang tungkol sa bagay na ito, at kailangan mo pa ring maging maingat sa saloobin ng Tang Sect. Nakangiting nakatayo si Daoluo sa di kalayuan, at nakita rin niya ang eksenang ito, na una na siyang umalis. Ngunit sa sandaling umalis ang kotse sa stadium, naramdaman niyang may mali at nagmamadaling bumalik ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang mga pagbabagong dulot ng healing title na Daoluo Breakthrough, ngunit sa oras na ito nararamdaman niya na ang benepisyo ay parang ulan. Kung mas makapangyarihan sila, mas maraming benepisyo ang kanilang makukuha. Ang pinakasimple at direktang paraan ay ang pagpapahaba ng buhay. Talagang nakalusot ang Holy Spirit Daoluo sa sitwasyong ito. Ito ay talagang mahusay. Hindi alam ni NC na may isa pang extreme Daoluo na nabubuhay sa Shrek Academy, ngunit alam niya ito. May dalawa pang extreme Daoluo ang Shrek Academy. Ito ay may pambihirang kahalagahan para sa muling pagtatayo ng Shrek sa hinaharap. Sect Master, ito lang ba ang nakalkula mo? Sa simula ay tinanggap lang niya si Tang Wulan, ngunit ngayon ay unti-unti na siyang nagkakaroon ng paghanga sa binatang ito. Nakangiting hindi naramdaman ni Daoluo na ang kanyang saloobin kay Tang Wulan ay bahagyang nagbabago. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nagising si Tang Wulan mula sa mahiwagang estadong iyon. Si Yali ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan, ngunit ang banal na espiritu Daoluo sa oras na ito ay naging ganap na naiiba. Hinubad ang talukbong sa kanyang ulo, at ang kanyang maganda at kaakit-akit na mukha ay mukhang 2 taong gulang pa lamang. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay ang kanyang uban na buhok ay naging asul na seda muli. Ang kaninang mapait na sigaw ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, ang kanyang buong katawan ay nagpapalabas ng isang banal na ningning, na ang 8 pakpak ng liwanag ay kumakalat sa kanyang likuran, na marahang kumakawalag. Na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, nakatingin kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Nanay! Walang malay na sigaw ni Tang Wulan. Tumanggaw si Yali, itinaas ang kamay para hawakan ang ulo nito, at mahinang sinabi, mayroon akong anak. Simula nang pumanaw ang iyong ninong, hindi na ako naging ganito kasaya ngayon. Salamat, Wulan. Maraming salamat. Ikaw. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, Nay, huwag mong sabihin iyan. Dapat akong magpasalamat sa iyo.
Ang kaluluwa ng ninong ay natagpuan na ngayon. Nakamit mo na rin ang ultimate Dao Luo. Siguro, pagkatapos makuha ang kanyang kaluluwa, magkakaroon ng higit pang mga posibilidad. Bahagyang tumanggaw si Yali, sana. Hindi ko akalain na ang inaakala kong hinding-hindi magiging posible ay magagawa ng ganoon kadali. Kailangan kong bumalik agad sa submarine retreat para maging matatag ang kaharian. Ang usapin dito, ikaw mismo ang dapat kong harapin. Matapos makapasok sa limitasyon ng antas ng Dao Luo, dapat na patatagin ng isa ang kaharian sa lalong madaling panahon, kung hindi, may posibilidad na bumagsak. At ito ay madaling kapitan ng panganib. Okay, huwag kang mag-alala, walang problema kung nandito si Hallmaster Hu para tulungan ako. Isang huling laro na lang ang natitira sa desisyon ng limang Diyos. Bahagyang tumanggaw si Yali, I'm still relieved here, the Star Luo Empire is still kind to Tang Sect and US after all. Mag-ingat ka, at maging mabait ka bukas, naniniwala akong hindi kanya masyadong ipapahiya, at hindi mo dapat masyadong pilitin ang sarili mo. Narinig mo ba iyon? Naaalala mo na ang pagiging masyadong matigas ay madaling masira, at kung minsan ang pagiging masyadong malakas ay hindi isang magandang bagay. Naunawaan ni Tang Wulan na ito ay dahil nag-aalala ang ninang na maapektuhan ang kanyang kalooban pagkatapos matalo sa laro. Huwag kang mag-alala, matagal na akong may kamalayan sa kabiguan. Sa totoo lang, kahit alam ko na baka manalo ako sa limang Diyos, hindi ko akalain na mananalo ako sa napakaraming laro. Kontento na ako, sa wakas ay hindi ko ikinahiya ang Tang Sect at Shrek. Ang huling laro ay upang I-enjoy ang laro para sa akin. Bigyang pansin ang iyong katawan. Kakatapos mo lang, kung kailan, hindi ka na mag-aalala. Si Tang Wulan ay nasa mabuting kalagayan din sa oras na ito, si Yali ay bukas ang isipan at lumampas sa limitasyon ng Dao Luo. Ito ay talagang isang mahusay na bagay para sa Shrek. Bukod dito, kasama ang ninang na ito, mayroon din siyang sustento sa pagmamahal sa pamilya. Naunang umalis si Yali, umalis si Tang Wulan sa rest area, aalis na sana, ngunit biglang tumibok ang kanyang puso. Bakit hindi sila sumama sa iyo? Isang malumanay na boses ang narinig. Lumingon si Tang Wulan, at nakita si Guyana na nakatayo sa sulok na may mga bulaklak ng peras na parang ulan. Nang makita siya, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabalisa, at humakbang pasulong at lumapit sa kanya. Sa pagtitig sa kanya ng malapitan, pagtingin sa mapupulang labi at sa katawan na kanina ko pa pinipigilan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting hindi mapigilan. Ngunit nang isipin niya na ang kaluluwa sa katawan na ito ay kay Nar, medyo masikip pa rin siya. Mas gusto mo pa rin siya. Sabi ni Guyana habang nakatingin kay Tang Wulan na may kaunting hinanakit. Umubo si Tang Wulan, bakit ka nandito? Ikaw ba ang Xingluo Continent na sumunod sa akin? Sinabi ni Guyana, pumunta ako sa ngalan ng Spirit Spreading Pagoda, hindi ka sinusundan, ngunit alam ko rin na narito ka. Kaya naman, nanay, nakalusot din siya sa wakas. Ang galing talaga. Namumula ang mga mata ni Guyana, halatang kakaiyak niya lang. Nalungkot si Tang Wulan, iniisip kanya sa lahat ng oras. Marahan na bamantong hininga si Guyana, nagsinungaling ako sa kanya at siguro kong tutuusin. Wala na akong lakas ng loob na makita siyang muli, lalo pa kung anong pagkakakilanlan ang dapat kong gamitin para makilala siya. Narinig ko ang sinabi mo ngayon lang, at ang guro ay talagang ang pinakamahusay sa mundo. Mga tao, ano sa tingin mo ang kanyang ginagawa ay talagang napakahusay. Palagi niyang hinahanap-hanap ang sariling anak. Malumanay na tumanggaw si Tang Wulan, at sinagot ang naunang tanong ni Guyana, masyadong maraming tao sa labas, at madaling malantad kapag naglalakad kasama ang lahat, kaya umalis na lang ako mag-isa. Bamulong si Guyana, pumunta ako upang paalalahanan ka na mag-ingat. Kung maaari, mas mabuting maglakad kasama ang lahat. Inalis mo ang kaluluwa ni Zhang Geang, at hindi niya ito pababayaan. At saka, napansin ka rin ng tore ng espiritu na si Lord Chenggo Dongfeng. Dahil alam nilang magkaklase kayo ni Gu Yu noon, tinanong nila ako tungkol sa iyong partikular na sitwasyon. Naantig ang puso ni Tang Wulan, ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang lubos na nakikipagtulungan sa Holy Spirit Sect. Umiling si Guyana, hindi ko alam, si Chenggo Dongfeng lang at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga nasasakupan ang nakakaalam tungkol dito. Ngunit naniniwala ako na totoo ang nakikita mo. Kung tungkol sa layunin nila at sa lawak ng pagtutulungan, hindi ko alam. Sa mukha nito, natural na walang kinalaman ito sa turo ng banal na espiritu. Sa panig ng federal, ang opinyon ng publiko na kumalat sa Spirit Tower ay lubhang naapektuhan. Sa kabaligtaran, ang iyong pagganap sa desisyon ng limang Diyos ay hindi tinanggihan ng mga federal na tao. Sa kabaligtaran, ito ay isang malaking tulong sa iyong reputasyon. Bahagyang gumalaw si Tang Wulan at marahang tumanggo, Nana, alam mo ba ang sitwasyon sa panig ng militar? Kailan nagpaplano ang Federation na magpadala ng mga tropa? Hindi ko alam ito. Mahigpit na tinataka ng Federation ang bagay na ito, at ngayon ay naharang na ang buong East China Sea. Natatakot ako na hindi malaman ng hanging silangan kung kailan ito sisimulan ng militar. Ngunit, ang ibig sabihin ba ng mahigpit na blockade na ito? Nagsagawa na ng aksyon ang Federation. Kaya, pagkatapos ng usapin dito, dapat kang bumalik kaagad.
Kung mangyayari ang digmaan, dapat mong subukang huwag matukoy mula sa Changfede na si Dong ang mismong natukoy. Sa pagkakataong ito, ang mga mapagkukunan ay lubhang naapektuhan ang pag-unlad ng Soul Guidance Technology. Oo, tumango si Tang Wulan. Pero alam niya sa kanyang puso, kung talagang may digmaang nangyari, makakaiwas ba siya sa bagay na iyon? Ito ay malinaw na imposible. Aalis na ako. Tumangala si Guyana sa kanya. Tumingin din si Tang Wulan sa kanya, at tumigil sa pagsasalita. Tatalikod na sana si Guyana at aalis, bigla siyang huminto. Lumingon siya kay Tang Wulan at nagtanong, kung balang araw, kami ni Gu Yuzhan ay ganap na magkakasama. Ang kanyang kamalayan ang magiging pangunahing dahilan. Kapatid, mamimiss mo ako. Hindi. Si Tang Wulan ay halos magbulalas. Biglang ngumiti si Guyana, sumugod siya sa mga bisig ni Tang Wulan, ganap na inilapat ang malambot niyang katawan sa katawan nito, at niyakap siya ng mahigpit. Kuya, sa mga salita mo, sapat na si Nar. Bagamat hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa huli, naniniwala ka na kahit kailan ito ay Guyu o Nar, tiyak na hindi ka sasaktan. Pagkatapos sabihin ito, marahan siyang itinulak ni Nar, kumislap ang kanyang anyo, at tahimik siyang nawala sa isang kulay pilak na liwanag. Sa pagtingin sa lugar kung saan siya nawala, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng medyo tamad. Gusto niyang tanungin kung bakit tumanggi si Nier na umalis sa Spirit Transmission Pagoda. Ngunit bago pa siya magkaroon ng oras, umalis na siya. Nier, Goyu. Ano ka? Ang makita siyang muli, alam na nasa Starluo Continent din siya, magandang bagay ba? Ang labanan ng 5 Diyos ay mananalo sa lahat ng 4 na laban. Malapit nang magtagumpay ang Tang Sect Master sa isang kaaway na bansa. Ang pangunahing media ng Starluo Empire ay nagmamadaling magulat, at sa ilang sandali, ito ay napakasigla. Ang pangalang Tang Wulan ay naging isang kilalang bayani. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang Tang Sect ay napakalakas hanggang ngayon. Ang bagong itinalagang Tang Sect Master ay isang henerasyon lamang ng mga henyo. Ngunit dahil din sa 4 na kumpletong tagumpay ni Tang Wulan, hindi may iwasang lilito ang ilang di pagkakasundo na boses. Ang mga boses na ito ay higit na nagtatanong sa imperial na pamahalaan at sa maharlikang pamilya. Ang kalaban ay isang binata lamang na nasa 20s, at ang kanyang lakas ay hindi pa umabot sa antas na kayang durugan ang lahat. Bakit walang kapangyarihan ang imperyo na makipaglaban? Kung magpapatuloy ito, matatalo ang buong imperyo sa isang tao. Sino ang may pananagutan sa gayong kaiyahiyang bagay? Ang huling labanan ng 5 Diyos ay natitira. Kung matatalo rin ang imperyo, ibig bang sabihin kung ito ay noong sinaunang panahon, ang imperyo ay kailangang magbayad ng malaking halaga para dito. Sa paglipas ng mga taon, ang imperyo ay nililinang ang mga natatanging talento at iginagalang ang individual na kabayanihan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pagsasanay, natalo siya ng 4 na sunod-sunod na laro sa 5 Gods. Lalong walang kwenta ang Monster Academy. Ang Shrek Academy ay dumating lamang sa isang binata sa kanyang 20s, at ang buong imperyo ay nabura. Paano kung ito ang powerhouse ng Shrek Academy? Gaano kalaki ang gap na ito? Ang mga pagdududa mula sa lahat ng panig ay walang alinlangan na nagtulak sa Royal Family at Monster Academy sa unahan, na nangangahulugan din na kung ang huling laro, ang imperyo ay matatalo muli. Maaapektuhan pa nito ang prestihiyo ng emperador. Medyo irritable si Dai Tianling, at hindi niya inaasahan na magiging ganito ito. Ito ay orihinal na isang multitaskang na bagay, ngunit ito ay umunlad sa antas na ito. Dahil alam na napakalakas ni Tang Wulan, mas mabuting hayaan ang nakababatang henerasyon na maglaro. Sa bagay hindi naman ganun kapangit ang matalo ng ganyan. Sa pinakamainam, ito ay isang paligsahan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. At ngayon, wala na siyang urong. Nakakahiya talaga itong Tang Wulan na ito. Tila isang batang pagkatalo ang kanyang dinanas, ngunit kung sino man ang mag-isip, sa huli, siya rin ang nakaranas ng malaking kawalan. Kasabay nito, nakamit din niya ang kanyang reputasyon bilang bagong master ng Tang Sect. Bukas ay Shenlong Daoluo na lang ang maglaro. Pero kahit manalo ka, hindi maganda ang mukha mo. Kamahalan. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang narinig. May karapatan si Grace na malayang pumasok at lumabas ng palasyo. Sa oras na ito, nagpakita siya sa harap ni Dai Tianling. Guro, ano ang problema? Si Dai Tianling ay nasa masamang kalagayan ngayon, at ang makita si Kindness ay hindi mababago ang kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip. Magiliw na sinabi sa malalim na boses, may ilang mga bagay na dapat nating isaalang-alang pa. Pagkaalis mo pa lang, ang Therapy Super Daoluo ng Shrek Academy na kasama ni Tang Wulan ay na-promote sa limitasyon. Ano? Bulalas ni Dai Tianling, at biglang tumayo mula sa kanyang upuan, punong-puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Limitado ang pag-iral ni Daoluo, sa kanyang puso, ito ay isang antas na bihirang marinig sa kanyang buhay. Palagi niyang hinahangaan ang kabaitan, dahil ang gurong ito ay isang extreme Daoluo level expert. Gayunpaman, sa maikling 2 araw na ito, 2 bagong extreme Daoluo ang lumitaw sa kanyang larangan ng pangitain. Ano ang nangyari sa mundong ito? Totoo, at maraming tao ang nakakita nito. Naniniwala akong darating ang balita sa iyo sa lalong madaling panahon. Kinukumpirma ko lang sa iyo na nangyari ito.
Bukod dito, ito ay isang hindi pa nagagawang hilang system limit Daoluo. Ang Daoluo Federation ay natatangi din. Sa makatuwid, kailangan pa rin nating isaalang-alang ang Tang Sect. Ano ang ibig sabihin ng hilang system extreme Daoluo, nang walang kabaitang sabihin, may isip din ni Dai Tianling. Ang isang hilang system extreme Daoluo ay maaaring mabuhay at mamatay na may mga buto at buto. Makakaligtas talaga ng buhay yan. Ang Tang Sect at Shrek Academy ay nasa parehong diwa. Sa sobrang lakas ng tao, paanong hindi niya ito papansinin? Huminga ng malalim, mapait na ngumiti si Dai Tianling, Guru, sa tingin mo ba ay masyado akong mayabang? Ang bagay na ito ay hindi malulutas sa ganitong paraan. Kung siya ay mas masaya at pumayag sa kahilingan ng Tang Sect, kung gayon ay hindi na ganoon karaming bagay ang mangyayari. Ngayon, passive na ang royal family. Kamahalan, hindi ngayon ang oras para uminom ng gamot sa panghihinayang, ngunit upang makita kung paano haharapin ang mga follow-up na bagay. Sabi ni Qin Shi kay Dai Tianling. May magandang mungkahi ba ang guro? Tanong ni Dai Tianling. Mabait na sinabi, may mga iniisip, dahil tapos na ang usapin, mas mabuting. Nang ang buong Star Luo continent ay nasa ilalim ng impluensya ng Five Gods Decision, isang grupo ng mga tao ang nagtitipon sa isang madilim na kuweba. Ang liwanag dito ay napakahina, at kahit ang mga taong may napakahusay na paningin ay nakakakita lamang ng malabong mga figure. Lahat ay nakasuot ng malaking itim na balabal, na nakatikip sa kanilang lahat. Blood Demon, kumusta ang sitwasyon? Paano ang blood test ng Demon Emperor? Isang marilag na boses ang tumunog, umaalingaw sa crypt. Ang isa pang namamaos na boses ay nagsabi, ang sitwasyon ay hindi masama. Ang gamot ay maaaring makumpirma na epektibo. Kung patuloy mong gagamitin ito, dapat mong kontrolin ito. Kapag ang Demon King ay nakabawi, at kahit na ang Sky Daoluo ay nabuhay na muli, ito ay wala. Paano mo hinarap ang usapin ng diwa ni Qingtian Daoluo na bumalik sa Tang Sect? Mapangasiwaan ba ng maayos ang espiritu ni Qingtian Daoluo? Tanong muli ng marilag na boses. Emperor, rest assured, nahawakan ko ito ng maayos. Noong nabubuhay pa si Yunming, hindi ako kalaban, pero ngayon may kaluluwa na lang siya, pwede na lang siyang maging isda sa chopping board. Well, napakahalaga ng time-space shuttle. Dapat nakatutok ang lahat sa pagtiyak na maibabalik ang artifact. Okay, maaari mong ipagpatuloy ang pagbibigay ng gamot sa Devil Emperor, sana ay walang mangyayaring masama. Emperor, ang kamakailang saloobin ng Chuanling Pagoda ay medyo malabo, at naantala nito ang ilang pakikipagtulungan sa amin. Isang matamis na boses ng babae ang narinig. Ang buhay ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi madali ngayon. Hindi madali para sa kanila na alisin tayo. Sabihin kay Chenggu Dongfeng na maghanda para sa Star Luo Empire. Ang oras para sa ating pag-aani ay darating. Oo. Nagpatuloy ang boses ng babae, Emperor, pagkatapos ay si Tang Wulan, ang bagong Tang Sect Master, ay nanalo ng 4 na sunod-sunod na laro sa Star Luo Empire. Napanood din namin ang video ng laro. Kung totoo si Tang Wulan kung siya ay nasa 20s pa lang, ang kanyang talento ay talagang napakataas. Ang taong ito ay hindi maaaring manatili. Nagkataon na si Zhang Geang ay humiling din sa amin, sa sandaling lumaki siya. Malamang, isa pang tao tulad ni Yunming. Well, maaari mong ayusin ito. Isang hit ay papatay, at hindi mo siya mabibigyan ng anumang pagkakataon. Hindi ba nandyan si Ming Emperor? Tanungin mo mismo si Ming Emperor na manguna sa koponan. Tang Sect, ha? Isang malaking barkong pandigma ang naglayag sa dagat. Pagtingin sa paligid, sa malawak na dagat, parang may tuldok-tuldok ang buong paligid. Kabilang sa mga ito, ang pinakakapansin-pansin ay ang 3 higanteng barkong pandigma sa malaking fleet. Sa 3 higanteng barkong pandigma, ang unahan ang pinakamalaki. Ang katawan ng barko ay parang gumagalaw na lungsod. Sa malaking hull deck, hindi bababa sa daan-daang mga pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ang nakapark doon. Napakalawak ng dagat, parang napakalaking halimaw. Sa paligid ng 3 may hawak na mga mothership, mayroong iba't ibang mga barkong pandigma. Ang kabuuang bilang ng mga barkong pandigma na ito ay umabot sa higit sa 300. Malinaw na makikita na sa mga barkong ito, ang mga higanteng kanyan ay kumikinang sa metal na kinang. Handa nang ilunsad anumang oras. Ang kapitan ng kamara ng Mothership Poseidon. Umupo si Hanhai Daoluo Chenzinji sa pangunahing upuan at tinanong ang kanyang adjutant, gaano katagal bago makarating sa tubig ng Star Luo Empire. Iulat si Marshall, ayon sa kasalukuyang bilis ng pagmamaneho, makakarating tayo ng hindi hihigit sa 10 araw. Na-activate na ang lahat ng jamming radar na may mga kakayahan sa pagtuklas ng Star Luo Empire. Hindi tayo mahahanap ng kahit 7 araw. Okay. Walang pakialam na tumugon si Chen Xinji. Tumayo siya, pumunta sa porthole at tumingin sa labas. Mayroong isang malawak na karagatan sa labas, ngunit sa kanyang mga mata bilang si God Daoluo, ang karagatan ng kanyang pinakakilalang kapareha. Pagkatapos ng lahat, hindi na nito nagawang ipagpaliban pa ang digmaan. Tungkol naman sa militar, masyadong malakas ang boses ng mga lawin. Bilang isa sa mga pinuno ng mga lawin, imposibleng sugpuin niya ang opinyon ng lahat sa ilalim ng ganitong mga kalagayan.
Yio, sisisihin mo ba ako? Ang labanang ito ay dapat na. Para sa pagpapaunlad ng mainland, para sa federal na agham at teknolohiya. Para sa kinabukasan ng sangkatauhan, kailangan ng pagsasama-sama ng mga mapagkukunan. Huwag kang mag-alala, susubukan kong bawasan ang pagpatay. Kung ang mga clown ng banal na espiritu ay nang-ahas na mamuno, pagkatapos ay dudurugin ko sila hanggang sa mamatay sa harap ko. Mayroong 18 Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan, at mayroong kasing dami ng 10 ang sumama sa kanya sa ekspedisyon sa pagkakataong ito. Mayroong hindi mabilang na malalakas na lalaki mula sa iba't ibang malalaking legion, at maging ang kanyang limit Daoluo mismo ay nakaupo sa bayan. Hindi niya masyadong inisip ang Daoling Empire. Ang pangunahing kalaban ay ang Star Luo Empire. Hanggat ang Star Luo Empire ay matatalo sa lakas ng Thunderbolt, at ang Star Luo ay kontrolado, si Daoling ay may isang paraan lamang para sumuko. Yio, kung payag kang bigyan ako ng pagkakataon, baka hindi na ako magpakita dito, para sa'yo, handa akong isuko ang buong mundo. Gayunpaman, tumanggi ka pa ring bigyan ako ng pagkakataong ito. 10 araw, makalipas ang 10 araw, ang oras para sa Star Luo Empire na tanggapin ang pag-atake ng Federal Fleet. Paggising ko parang lumiwanag na ang araw. 5 laban at 4 na tagumpay ang nagligtas sa buhay ng isang Extreme Daoluo at nagudyok sa isang bagong Extreme Daoluo na lumitaw. Dinambong din ang diwa ng Deputy Tower Master ng Spirit Transmission Tower. Ang orihinal na hindi kanais-nais na sitwasyon ay umuunlad sa isang paborebleng direksyon sa lahat ng aspeto. Ano ang hindi nasisiyahan kay Tang Wulan? Pagkatapos niyang bumalik kahapon, sinabi sa kanya ni Smilang Daoluo na kahit matalo siya sa huling laban, handa ang Star Luo Empire na tanggapin ang mga tuntunin ng Tang Sect, ngunit mas mababa ang presyo. Nangangahulugan ito na ang misyon ni Tang Wulan sa paglalakbay na ito ay aktwal na natapos. Ngayon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na tunay niyang haharapin si Limit Daoluo sa larangan ng digmaan. Gaano man kalakas ang dating kalaban, hindi niya may kumpara kay Extreme Daoluo. Higit pa rito, ang Ultimate Daoluo na ito ay isa ring 4 Character Battle Armor Master. Ang labanan ng 5 Diyos, ang huling labanan, ang labanan ng sandata sa labanan. Palihim niyang tinanong ang sarili, Tang Wulan, handa ka na ba? Oo, handa na. Ang sagradong pagpapala kahapon, pagkatapos ng isang gabi ng pananaw, ay ganap na pinagsama sa kanya. Ang dating pakiramdam ng pagsasama ay naging mas malakas. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung gaano kalaki ang kayang abutin ng kanyang kasalukuyang kapangyarihang panlaban, ngunit tiyak na nasa proseso ito ng patuloy na sublimation. Minsan, ang masyadong mabilis na pag-unlad ay maaari ring mag-alala sa mga tao. Sa ilalim ng epekto ng pagpapala ng Diyos, ang kanyang ontology sect na likas na lihim na batas ay naging mas malapit at mas malapit sa kaharian ng Docheng. Ang likas na lihim na batas ay hindi maaaring gawin ang isang tao na hindi magagapi sa mundo, ngunit maaari nitong gawing mas maayos ang mga tao sa daan patungo sa kawalan ng kakayahan sa mundo. Laban kay Grace, hindi siya ganap na walang mga pakinabang, kahit man lang sa bloodline, nagawa niyang sugpuin ang banal na Dragon Daoluo na ito sa isang tiyak na lawak. Binuksan ang bintana at lumanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos maghugas, sabay na nag-almusal si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan. Yuzo, kumanda ka sa pagbabalik na paglalakbay. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagkaantala dito. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon sa panig ng federal. Pagkatapos ng pagtatapos ng 5 Diyos, ibibigay natin ang Star Luo Empire. Sa karamihan, mananatili tayo. Sa 3 araw, babalik ako sa Federation. Ang Tang Sect ay nagdeklara ng digmaan sa Spirit Chuan Pagoda, at ang Federation ay dapat na nasa ilalim ng matinding pressure. Gusto niyang bumalik ng maaga para tulungan si Amorous Daoluo na harapin ito ng magkasama. At ngayong nalantad na siya, opisyal nang naging Limit Daoluo si Godmother. Pagkatapos, ang Shrek Academy ay dapat magkaroon ng isang plano para sa usapin ng paghahabol para dito. Hindi bababa sa kailangan mong malaman mula kay Elderlong at Godmother, kung gaano karaming malalakas na tao ang maaaring suportahan si Shrek sa proseso ng pagtawag. Kasabay nito, pagkatapos kong bumalik, kailangan kong makahanap ng sapat na enerhiya sa buhay upang maibigay ang binhi ng buhay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos lamang nalinisin ng binhi ng buhay ang buong Poseidon Lake, mapipili ang Shrek City para sa muling pagtatayo. Masyado siyang maraming gagawin, sobra. Matapos maayos na malutas ang usapin dito, dapat kang bumalik sa lalong madaling panahon. Sa mga armas na ibinigay ng Tang Sect, naniniwala siya na sigurado pa rin ang Star Luo Empire na mapipigilan nito ang Federation na magsimula ng digmaan ng madali. Okay. Tumango si Long Yuzo kay Tang Wulan, at kasabay nito ay binigyan siya ng matalim na tingin. Ang desisyon ng 5 Diyos. Pagtingin sa binata sa kanyang harapan ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting ulirat. Malinaw pa rin niyang naalala na noong una siyang dumating sa Blood God Legion, medyo down pa rin siya. Matagal na lang at nasa taas na siya. Si Jiang Wuyo, na nakaupo sa tabi ni Long Yuzo, ay marahang hinawakan siya, at bam ulong, may mga bagay na nakikita at hindi maaaring kainin. Ito ay hindi komportable. Piliin natin ang mga maaaring kainin. Hindi mo mapipigilan ang iyong bibig kahit na kumain ka.
Lahat ng malalakas na lalaki sa eksena ay natural na maririnig sa kanya. Agad na namula ang mukha ni Long Yuzo, tinitigan siya ng mariin, at tinadyakan siya ng malakas. Mga paa. Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging isang ngiti sa halip na isang ngiti, at si Tang Wulan ay bahagyang napahiya. Kaya lang niyang magpanggap na wala siyang alam. Boss, paano ka lalaban ngayon? Ang laban sa Heavenly Kings team noong araw na iyon ay hindi nakakahumaling. Kapag tayo ay lumingon at naghihintay na matapos ang iyong 5 Diyos, makipag-appointment tayo sa kanila na darating muli. Sa pagkakataong ito ay tiyak na sasali si Long Yu. Sabik na sabi ni XCXC. Bago pa makapagsalita si Tang Wulan, sinabi na ni Le Zhengguo, sigurado ka bang sasali si Long Yu? Pagkatapos panoorin ang Five Gods Tournament ng team leader, natatakot ako na wala silang lakas ng loob na hamunin, di ba? Oo. Ang lakas ni Tang Wulan sa Five Gods show ay umabot na sa punto kung saan tumitingin din ang mga henyo ng Heavenly Kings team. Sa harap ng ganitong kalaban, isang ang tanong kung kaya ba niyang lumaban. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, bitawan mo ang iyong sarili. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay tumingin sa isa't isa, at maging si Ye Xinglan ay ngumiti at nagsabi, mabuti kung pabayaan mo ang iyong sarili, inaasahan ko ito. Ang Battle Armor Battle ay ang pinakakomprehensibong mandirigma ng isang high-level na Spirit Master, na may pinakamahusay na blooming strength. Lalo na kapag kaharap ang isang napakalakas na kalaban, isang karangalan na kumapit sa bawat segundo. Higit pa rito, napanalunan na niya ang 4 na laro sa harap ng 5 Diyos. Palayain ang iyong sarili, ito ay isang pakikipaglaban ng buong lakas ng walang pag-aalinlangan at walang ideya ng tagumpay o pagkatalo. Walang masyadong kalkulasyon at walang plano. Ito ay upang harapin ang malakas at ipakita ang lahat ng iyong sariling pagsisikap. Hanggat ito ay makakamit, si Tang Wulan ay masisiyahan. At kumbinsido din siya na ang larong ito ay tiyak nakikita siya ng malaki. Puno pa rin ang Empire Stadium. Ngayon ang huling laban ng Five Gods show, at mas mahirap makakuha ng ticket. Ngayon ay isang labanan ng baluti. Sinabi mo, sa panig ng imperyo, sa ilalim ba ng korona ng banal na dragon ang makipaglaban ng personal? Mahirap sabihin, kung ito ay nilalaro sa ilalim ng Divine Dragon's Diadem ng personal, kahit na manalo ito, hindi ito magiging maluwalhati. Iyon ang nakakahiya. Hindi ba naglaro ka na ng Extreme Daoluo dati? Ito ay isang friendly match lamang sa pagitan ng Tang Sect at ng imperyo. Kailangan lang nating panoorin ang kaguluhan. Wala itong kinalaman sa anumang bansa. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Tang Sect at ng ating imperyo ay mas mahusay kaysa sa Daoluo Federation. Makatuwiran, ngunit ang master ng Tang Sect na iyon ay talagang kamangha-mangha. Siya ay nanalo ng 4 na sunod-sunod na laro gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Tinanong ko ang mga Soul Master na kaibigan sa paligid ko. Sinabi niya na itong Tang Sect Master at least mayroon din siyang Super Daoluo level strength, at mayroon din siyang suporta sa background ng Tang Sect, kaya maaari siyang manalo ng napakaraming laro. Makikita mo ang kanyang performance sa Battle of Weapons sa huling pagkakataon. Dapat niyang gamitin ang lahat ng artifact ngayon. Tama lang kung gagamitin ko ang lahat. Gamitin ang parehong artifact, hindi ko ito nakita ng malinaw kahapon, at ang laro ay tapos na. Oo. Kahapon, mukhang kakaiba. Sa sandaling maalis ang sandata ng Tang Sect Master, ang kanyang pares ng higanting martilyo ay talagang mas kakaiba, napakalaking martilyo, talagang mapupulot mo ito, sabi mo, magiging guwang ba ito? Tulala ka ba? Hindi mo ba nakita ang epekto ng pagtama ng martilyo sa lupa? Nag-aalala talaga ako na kung gagamitin niya ang sandata na ito sa Battle Armor War ngayon, natatakot akong hindi ito kakayanin ng stadium. Hindi totoo yan. Kahapon may nakakita na ang gymnasium ay pinalakas magdamag. Para daw sa final battle ngayon, maraming malalaking defensive soul guide ang nakuha. Natatakot ako na magkaroon ng problema sa laban ngayon. Mabuti yun, mabuti yun. Safety muna, kung talagang bumagsak, tayo lang ang malas. Anong ibig mong sabihin? May ticket ka ba? Oo. Ang package na binili ko noong unang pagkakataon ay hindi masyadong mahal noong panahong iyon. Nako, inaabangan ko talaga. May ticket ka. May ticket ka talaga. Ikaw. Ang lahat ng uri ng mga talakayan ay nakapalibot na sa buong Imperial Gymnasium, at ang mainit na kapaligiran ay tila umaangat sa langit, na nagpasunog sa buong kalangitan sa itaas ng Starluo City. Sa pulutong na ito, magsisimula na ang huling labanan ng 5 Diyos. Sa gymnasium, sa rostrum, ang imperial na emperador ngayon na si Dai Tianling ay dumating ng napakaaga kumpara sa kahapon, nakaupo sa gitna ng rostrum, nakatingin sa bakanteng espasyo sa ibaba, ang kanyang ekspresyon ay medyo seryoso. Ngayon ay wala na si Shenglong Daoluo NC sa kanyang tabi. Si Smilang Daoluo Hujia lang ang nandoon. Your Majesty, you should actually relax. Sa eksena ngayon, kahit sa tingin ko ay wala ng chance ang Sectmaster natin. Nakangiting sabi ni Hujia. Sumulyap si Dai Tianling sa kanya, oh. Do you really think so? With a smile on his face. Humalaklak si Hujia, syempre. Iyon ay kabaitan kung tutuusin.
Bagamat hindi pa ako nakumbinsi sa kanya, kailangan kong aminin na sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang, siya ay talagang mas malakas, ngunit ang kanyang utak ay medyo masama. Halos imulat ni Dai Tianling ang kanyang mga mata, maaari ka bang mamatay nang hindi siya nasaktan? Wala siya dito, hindi ka nagpapatawad. Nakangiting tumingin si Hu Jie sa laro. Ngayon ang huling labanan. Pagkatapos nito, magtatapos ang biyahe ni Tang Wulan, at babalik siya sa Federation sa lalong madaling panahon. Matapos magkasundo nitong mga araw na ito, huwag na lang, talagang nag-aatubili siyang iwan ang Sectmaster na ito. Ang panunood sa kanya na lumikha ng lahat ng uri ng mga himala araw-araw ay talagang naging isang uri ng kasiyahan. Pagmamasid sa kanyang patuloy na paglaki araw-araw, umaasa sa higit pang mga himala, ang pakiramdam na ito ng pag-asa ay hindi nakita sa loob ng maraming taon. Sana maging maayos ang lahat. Bagamat ang pagganap ni Tang Wulan ay napakakapansin-pansin sa desisyon ng limang Diyos, ang federal na sitwasyon ay hindi optimistiko. Pagkabalik, marami siyang kailangang harapin. Sa partikular, siya mismo ay may pagkakakilanlan din ng Master of the Sea God Pavilion sa Shrek Academy. Ang lahat ng ito ay isang kadena ng kadena na ipinataw sa kanya, at kailangan niyang magsumikap upang makalusot sa mga tanikala. Kung tutuusin, hindi na ito 10,000 taon na ang nakakaraan, huwag na lang 20,000 taon na ang nakalipas, ang panahon na maaaring iikot ng isang tao lamang. Kung ikukumpara sa Federation, medyo nahuhuli pa rin ang Star Luo Empire sa bagay na ito. Sana lang ay makalusot si Tang Wulan sa pagkubkob. Kung ito man ay nakabawi kay Shrek, o hayaan ang Tang Sect na mabawi ang kaluwalhatian nito sa Federation ay hindi isang madaling gawain. Ang labas ng stadium ay puspusan, at gayon din sa loob ng stadium. Ang bilang ng mga banner ay halos dumb-oval mula kahapon, at mayroong isang pakiramdam ng pagkakaiba. Ang ilan sa mga banner ay katulad ng Long Live the Empire. Malinaw, ang mga taong ayaw makita ang 5 sunod na pagkatalo ng Empire. Mayroon ding ilang mga tao na iba, ang kanilang mga slogan ay pawang nakadirekta kay Tang Wulan. Para sa Tang Sect, mas mataas ang kanilang pagtanggap, at inaasahan nilang makakita ng milagro. Sa modernong panahon, ang isang tao ay maaaring kumpletuhin ang desisyon ng 5 Diyos at mapanalunan ang huling tagumpay. Walang alinlangan na iyon ang bayaning ipagsasaya ng buong Star Luo Empire. Inaasahan nila ang paglitaw ng mga bayani, at inaasahan nilang makita ang sukdulang personal na kabayanihan. Pagkatapos ng lahat, hindi bababa sa higit sa 10,000 taon, walang makakakumpleto sa 5 Diyos. Bagamat ang 5 gods na hinarap ni Tang Wulan sa pagkakataong ito ay hindi tunay na banggaan ng mga bansa, ang line-up ay halos kapareho ng pinakamalakas na line-up ng Star Luo Empire. Gayunpaman, natural na napansin ng matalinong tao ang banal na Dragon Dao Luo na hindi lumilitaw sa rostrum, at natural na nauunawaan kung anong uri ng malakas na kalaban na si Tang Wulan ang makakaharap ngayon. Kung gusto mong talunin ang isang matagal ng sikat na Extreme Dao Luo, talagang napakalaki pa rin ang kahirapan na ito. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nang lumabas si Tang Wulan sa waiting zone, may pakiramdam na naging iba ang lahat. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.